ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat araw ay ginagawa natin ang ating makakaya, ngunit minsan ay may mga desisyon tayo na hindi pala kanais-nais. Ikaw kabarangay, may nagawa ka na ba sa buhay na pinagsisihan mo at gusto mong remedyohan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Masaya akong makapagsulat sa inyo, Papa Dudut. Matagal na kaming sumusubaybay ng aking pamilya sa inyong programa. Ikagagalak namin, lalo na ng anak ko kapag marinig namin sa radyo ang aming kwento. Tungkol kasi sa aming mag-ina ang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Kelly, 56 years old at isang single parent. Maaga kong naranasan ang pagiging ina, isang bagay na hindi ko inaasahan, ngunit kinailangan kong tanggapin. Noong 18 years old ako ay nagkaroon ako ng karelasyon at nagkaanak kami. Si Christine ang anak namin, Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang taon ay naghiwalay kami ng tatay ni Christine at sa akin napunta ang obligasyon ng pagpapalaki sa bata. Akala ko ay kakayanin kong buhayin ang anak ko ng mag-isa, Papa Dudut. Marami pa pala akong dapat na matutunan tungkol sa pagpapalaki sa kanya. Kabilang na po dito ang pagbibigay sa anak ko ng sapat na atensyon, Papa Dudut. Nakauwi na sa wakas. Mama! Christine, nak. Miss na miss ko po kayo. Payakap nga si Mama. Kamusta po ang araw niyo, Mama? Ay, nag-overtime na naman kami kanina. Ang dami kong ginawa ngayon. Nung pauwi naman ako, ang tagal ng biyahe, sobrang traffic sa labas. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, no? Opo. Behave ka ba ngayong araw? Opo. Nagawa mo na yung mga assignment mo para sa school. Nagawa ko na po. Ma, kailan mo ulit ako sasamahang gumawa ng mga assignment ko? Miss ko na rin po kasi yung sabay po tayong nag-aaral eh. Di ko alam, Christine eh. Di ko na yata magagawang samahan ka pa sa mga gagawin mo. Lumalaki ka naman na. 7 years old ka na. Kakayanin mo nang gawin yung mga assignment mo ng mag-isa. Sandali lang nga, ilalapag ko muna tong hawak ko. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng ulam natin. Di ko kaya magluto ng hapunan natin ngayong gabi. Pagod talaga ako galing sa trabaho. Ihain ko muna to sa isang mangkok. Ay! Ang kalat naman sa lamesa. Tingnan niyo po yung lamesa, Ma, oh. May dinrawing po ako. Ito po, oh. Tingnan niyo yung drawing ko, Ma. Ano ba naman to mga pangkulay mo? Iniwan mo na lang na nakakalat sa lamesa. Sa susunod, iligpit mo naman pagkatapos mong gamitin. Sige po, ililigpit ko na po. Alam mo namang wala ako sa bahay palagi eh. Hindi ko magagawang ayusin ang kalat mo. Yung school bag mo, naayos mo na ba? Opo. Ibalik mo na sa bag yung mga pangkulay mo para may magamit ka bukas sa klase, ha? Sige po, Ma. Ikaw na munang umasikaso sa sarili mo. Hindi na tayo tulad ng dati na nasasamahan kita palagi. Alam mong kailangan pumasok sa trabaho si Mama. Kailangan natin ng panggasto sa bahay. Opo. O siya, sige, ihahain ko na yung pagkain. Nakababad na ba sa sabon yung uniform na sinuot mo kanina? Hala, nakalimutan ko po. Nakalimutan mo na naman. Simpleng ibababad mo lang yung damit mo, hindi mo pa nagawa. Sorry po, Mama. Ilang beses kong sasabihin sa'yo. Lalabang ko pa yung mga damit mo, ibabad mo sa sabon para pagka-uwi ko, diretso ko nang malalaban. Sorry po talaga. Please, tulungan mo rin si Mama, ha? Nahihirapan si Mama pero kinakaya ko. Opo. Ay, sige na. Kumain ka na. Nihanda ko na yung pagkain mo. Sabay na po tayong kumain, Ma.
Magpapahinga muna ako. Kukusutin ko pa kasi yung mga damit mo para may maisuot ka bukas. Mauna ka nang kumain. Ma, tingnan niyo po muna yung dinrawing ko. Magbibihis muna ako, papasok na ako sa kwarto ha. Sige na po, Ma. Silipin niyo po kahit sandali lang. Tingnan niyo po. Ayan po. Dinrawing ko po tayong dalawa na magkasama po, tsaka nakasmile po tayo. Masayang-masaya po tayo, Ma. Tingnan niyo. Tignan ko mamaya. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, ibabad mo sa tubig yung mga pinagkainan mo. Kailangan mo nang matutunang kumilos sa bahay para maasikaso mo yung sarili mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo palaging magkasama. Papa Dudut, nakita kong hindi ko kayang ipagsabay ang pag-aaruga ng bata at ang pagtatrabaho. Tinutukan ko na lamang ang aking trabaho at kumuha ng yaya para kay Christine. Sa pagiging abala ko sa trabaho ay nabawasan ng husto ang oras na inilalaan ko para kay Christine. 25 taong gulang pa lamang ako noon, Papa Dudut. Akala ko noon na malaki na ako sa edad na ito, na kaya ko nang maging isang magulang. Mahirap pala lalo na kapag isa kang single parent. Ako ang tumayo bilang nanay at tatay ng aking anak. Kinailangan ko rin kasi na maghanap buhay upang matustusan si Christine. Pakiramdam ko nooy hindi pa ako handang magkaanak o magkaroon ng obligasyon. Maraming beses na pumasok sa isipan ko kung gaano kalaking ginhawa sana kapag wala akong anak. Hindi ko sana naranasan noon ang hirap ng pagsasakripisyo para sa bata. Naisip ko ito lalo na kapag nagiging makulit si Christine. Ngunit sa kabila ng mga hindi magagandang naisip ko ay pinanindigan ko pa rin ang aking anak. Paulit-ulit kong tinandaan na wala siyang kasalanan sa sitwasyon namin. Kaya lang, Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may hangganan din po ito. Dahil na rin sa magkapatong na mga problema at ang pagkadismaya ko sa pagiging single mom, nagkaroon ng araw na nasagad ako sa kakulitan ni Christine. May nagawa tuloy akong pagkakamali sa anak ko. Ito ay ang ipinakita ko na hindi ko pinapahalagahan ang nararamdaman niya. At mas pipiliin ko pa ang trabaho kumpara sa kanya, Papa Dudut. Gising na po pala kayo. Ngayon pa lang po kayo aalis? Oo, anak. Nasobrahan kasi ako sa tulog. Nauna ka na nga gumising sa akin eh. Ipinagluto ka na rin pala ng pagkain ni Yaya. Opo. Mama, kumain na rin po kayo. Sabay na po tayo. Hindi pwede, baka malate ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige na po. Marami po yung ulam. Sayang naman po kung di kayo kakain. Inyo na yung ulam. Doon ako kakain sa trabaho. Magbabanyo na muna ako bago umalis. Ay, teka po, Mama. Sandali lang. Ma! 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 May papakita lang po ako sa inyo, Ma! Buksan niyo yung pinto. May papakita lang po ako. Ang kulit mo naman! Umurong tuloy yung ihi ko. Ano ba kasi yun? Tingnan niyo yung ginawa ko, Ma, oh. Bago po kayo umalis, tingnan niyo po muna to. Ito po, oh. Tingnan niyo, inayos ko po yung toy box ko. Lahat po ng toys ko, nilagay ko po dito sa loob. Ginawa ko po yung bilin niyo sa akin. Maganda po ba? Paulit-ulit kang kumatok sa banyo para lang dyan? Sorry po, Mama. Mamaya ako natitignan yung ginawa mo. Alam mo na nga nagmamadali ako. Teka, saan na nga ba yung bag ko? Ito. Sa trabaho na lang ako iihi. Hindi niyo na po ako pinapansin tulad ng dati. Ganun talaga. Nagbabago ang buhay. Ma, baka naman po pwedeng samahan niyo ako ngayon. Sa day off ko na lang. Ilang beses niyo na pong sinasabi yan eh. Pag day off niyo, lagi naman po kayong tulog. Syempre, pagod ako. Dito na lang po kayo sa bahay, Ma. Alam mong kailangan ko magtrabaho. Lagi naman po kayong wala eh. Hindi na po tayo nagkakasama. Wala naman akong choice.
Sobra pong namimiss ko na kayo, Ma. Ayaw ko po kayong umalis. Anong gusto mo? Dito lang po kayo. Samahan niyo po ako. Ha? Samahan niyo na po ako ngayon, Ma. Huwag ka naman magpa-importante. May iba akong mas kailangan gawin. Kahit ngayon lang po. Anong sinabi mo ngayon lang? Opo, ngayong araw lang po, Ma. Tapos, pag pinagbigyan kita, ano mangyayari? Magsasama po tayo tsaka maglalaro. Masaya po yun, Ma. Ano ba yan? Wala na akong oras para sa laro. Kahit naman po anong gawin natin, okay lang po. Basta po ang mahalaga kasama ko po kayo. Hindi pwede. Ma, please naman po kahit ngayon lang. Ano ba yung sinasabi mo na ngayong araw lang? Kung pagbibigyan kita ngayon sa gusto mo, tingin mo sapat na yon? Eh sigurado naman ako na sa susunod na araw gugustuhin mong samahan ulit kita. Hindi, Ma. Ngayon lang po talaga. Sigurado kung hihiling ka ng isang araw pa. Pagkatapos sa susunod ulit noon, hanggang hindi na tayo matapos at puro laro na lang aatupagin natin. Promise po, Ma. Ngayong araw lang po. Maniwala kayo. Sasamahan ka ni Yaya habang wala ako. May kalaro ka na. Magkaiba naman po kayo eh. Ikaw po yung gusto kong makasama. Ay, hindi ka talaga magpapatinag. Aalis na nga ako para matapos na to. Please naman po, Ma. Kapit ka ng kapit sa braso ko. Dito ka lang po. Bitawan mo nga ako. Ma, huwag kang umalis. Bahala ka dyan. Mag-iiyak ka kung gusto mo. Ma, wag mo akong iwan, Ma. Mama. Wag mo akong iwan, Ma. Mama. Papadudot magmula noong hindi ko pinagbigyan si Christine sa araw na yon ay nagbago ang pakikitungo namin. Napansin kong hindi na siya naglalambing na katulad ng dati. Nabawasan ang paglapit at pangungulit ni Christine sa akin. Hindi na rin siya palangiti at nagmukhang malungkot ang kanyang mga mata. Nung unay nakaramdam ako ng ginhawa dahil nabigyan ang buhay ko ng katahimikan. Mas natutukan ko ang mga dapat kong gawin. Subalit may ugali si Christine na madaling makapagkapalagayan ng loob ng kahit na sino, papadudot. Mabait talaga siyang tao at mabuti ang kalooban. At sa katagalan ay hinahanap-hanap ko rin po ito. Kaya lang tuwing magkasama kami noon ay meron ng pag-aalinlangan na parang siya na mismo ang umiiwas sa akin. Ginagawa ko na lamang ang aking obligasyon at sinusuportahan siya sa aspetong pinansyal. Kaya lang kahit sabihing nasusustentuhan ko siya, sa katagalan ko lamang naintindihan na kulang ito para ipakita ang pagmamahal sa anak. Lumipas ang panahon at hindi ko na namalayan ang mga araw at taon na hindi ko kasama si Christine. Hanggang sa lumaki na siya. Dito na tuluyang nagkalayo ang loob namin sa isa't isa, papadudot. Meron ng lamat sa aming dalawa at hindi ko pa noon naunawaan ang dahilan nito, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lamang ang panahon, papadudot. Kamukat-mukat ko ay dalaga na si Christine. Edad 30 na at nagtatrabaho na rin. Dahil sa pagkalayo ng loob naming mag-ina ay hindi ko man nalaman na nagkaroon si Christine ng nobyo. Biro mo ha, 2 taon na pala silang nagsasama ng nobyo niya bago niya ito ipinakilala sa akin. Kahit sa pag-aasawa nilang dalawa ay binalitaan na lamang ako ni Christine noong kasal na sila. Wala na ako nagawa kundi ang magulat. Maliban sa magkaiba na kami ng bahay ni Christine ay halos wala na akong alam noon sa nangyayari sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang kalagayan o kung ano man ang saloobin niya. Hindi ko man lang siya natatanong kung kumusta na siya. Saka lamang ako na balitaan noong tumawag sa akin sa telepono ang asawa niyang si Ben. Doon ko muling naramdaman ang pagkasabik na makarinig ng anumang balita sa anak ko. Ito pala hindi ka nais-nais, papadudot, dahil may nakatanim palang mabigat na saloobin sa puso ni Christine.
Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello? Tita Kelly, si Ben po to. Oh, Ben. Napatawag ka. Kumusta kayo ni Christine? Yun nga po, kaya po ako tumawag sa inyo. Tungkol po sa anak nyo. Paano ko ba ito sasabihin? Ayos lang ba si Christine? Maayos naman po ang kalagayan niya. Wala naman po siyang sakit o anuman, pero… Pero ano? Ano kasi, ilang araw na pong ganito si Christine. Yun bang wala sa hulog? Anong ibig mong sabihin? Di ko rin po kasi talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. Sa tagal namin magkakilala ni Christine, ngayon lang siya nagkaganito talaga. Alam niyo naman po siguro na matagal nang bugnutin si Christine. Oo, alam ko. Minsan magugulat ako. Bigla na lang siya mawawala ng gana ng walang dahilan. Hindi ko naman siya inaaway. Alam ko na yung senyalis kapag bad mood siya. Nagmumukha siyang may malalim na iniisip at tatahimik siya. Saka siya mag-walkout at magkukulong sa kwarto. Kapag nagkakaganon siya, hinahayaan ko na lang muna siya. Palilipasin lang naman ang oras at mamaya makakausap ko na uli siya. Kaso po ngayon… Pero kumusta nga si Christine ngayon? Ilang araw na kasi siyang ganon. Ayaw niya nang bumangon. Pang ilang araw na ba? Kung tama ang kwenta ko, 1 linggo na siya nakapulupot sa higaan. Ang ginagawa ko pinapatawa ko siya at pinapakain ko. Kaso hindi na tumatalab sa kanya. Kahit anong pagpapalakas ng loob ko sa kanya, ganun pa rin po siya. Ba't naman lumala yung pagiging moody niya? Ewan ko nga Akala ko panandalian lang yung lungkot niya. Matagal na siya nagpapakita ng ganitong pag-uugali. Naiintindihan ko moody siya dahil sa lungkot na dinadala niya. Pero ang sa akin lang kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay, subukan man lang niyang patawarin. May problema ba si Christine? Hindi ako sigurado. Tahimik naman ang buhay namin mag-asawa. Mabait ako kay Christine at mahal ko siya. Pero siguro… Anong siguro? Lagi niyang naaalala yung nakaraan niya. Madalas siya itong ino-open sa akin. Di raw siya masaya nung bata pa siya. Ang lungkot daw talaga niya. Pakiramdam daw niya na walang nakakaintindi sa kanya. Pero, paano magkakaganon? Nung maliit pa si Christine, hindi naman siya nakaranas ng paghihirap. Sinigurado kong may sapat kami sa lahat ng pangangailangan. Masunurin din siyang bata. Hindi talaga siya pasaway kaya hindi naman siya napasok sa anumang gulo. Wala rin naman siyang naikwento sa akin na pwede kong pagdudahan. Hula ko lang to Siguro kailangan po kayo makausap ni Christine. Na makausap ako? Bakit naman sa tingin mo? Baka lang po may kinalaman sa inyo sa pagsasama niyo mag-ina. Mukhang malalim po kasi ang ugat nitong nararamdaman ni Christine. Lagi niya po sinasabi sa akin na pakiramdam niya malayo sa kanya yung nanay niya. Pakiramdam niya wala raw tumuturing sa kanya bilang pamilya. Ha? Kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi gusto ko sanang dalawin niyo si Christine. Baka po makatulong sa kalagayan niya. Baka kasi may kailangan lang po kayong pag-usapan. Magkaliwanagan lang kayo. Pero, bakit? May nagawa ba ako? Iyan pala ang nararamdaman niya tungkol sa akin? Subukan na lang po natin. Puntahan niyo po siya at unawain niyo po. Sana pagbigyan niyo po ang hiling ko sa inyo. Kasi ayoko po siyang sumuko sa buhay. Papa Dudut, nag-alala ako sa pag-uusap namin ni Ben. Nalaman ko sa kanya na may pinagdadaanan si Christine. Seryoso na rin ang kalagayan ng anak ko upang sadyain akong kausapin ni Ben at humingi sa akin ng tulong. Nagtataka pa ako noon kung anong magiging suliranin ng anak ko. Gayong mukha namang maayos ang sitwasyon niya. Kahit matagal nang hindi nagkukwento sa akin si Christine ay hindi ko makita noon ang anumang problema sa kanyang buhay. Magandang buhay nilang mag-asawa, Papa Dudut. Mabuting tao rin si Ben at maasikaso. Hindi ko alam kung ano pang magiging dahilan upang panghinaan ng loob si Christine. Hinangad kong masasagot ang aking mga katanungan sa pagdalaw ko sa bahay nila ni Ben, Papa Dudut. Tita Kelly. Ben, masaya ako makita ka ulit. Ngayon lang uli ako nakadalaw sa inyo. Natutuwa ako na malinis pa rin kayo sa bahay
Naku, sa labas lang po ng bahay yan. Dito pa lang po ako nakakalinis sa labas. Kaya lang, sa loob ng bahay, pagpasensyahan nyo na po at makalat. Hindi pa po kasi kami nakakapagligpit. Ako lang po kasi ang kumikilos ngayon sa bahay. Pasok na po tayo. Hala, magulo na pala sa loob ng bahay nyo. Hindi ko akalain kapag nasa labas ka. Ikaw rin ba nagluluto ngayon? Opo. Sinisikap kong lutuin lahat ng mga paboritong ulam ni Christine. Pakonti-konti lang po siya kumain. Pero buti napapakain ko po siya kahit papano. Oh, nasa na nga ba siya? Nasa kwarto po. Hatid ko po kayo sa kanya. Dito po tayo, tita. Christine, andito mama mo. Dinalaw ka niya. Ha? Si Mama? Papasukin ko na siya ha. Christine, Ma, Maiwan ko po muna kayong dalawa. bakit nandito ka? gusto ko lang kumustahin ka. Ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto nyo. Sinabi yan sa'yo ni Ben? Oo, nag-aalala siya sa'yo. Okay ka lang ba? Ewan ko ba? Kailan mo pa ito nararamdaman? Ano, ganito lang talaga ako minsan. Tinatamad lang ako. Wala ka lang sa mood? Oo. Isang linggo ka na raw hindi bumabangon. Ang tagal mo nang wala sa mood. Ewan ko ba? Kumusta ka ngayon? Ayos naman ako. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. May gusto ka bang kainin? Bibilhin ko na. Okay na ako, Ma. Kung ano yung gusto mo sabihin mo lang. Wala naman akong gusto. Huwag kang mahiya, mahilig ka sa ice cream, di ba? Gusto mo ba? Hindi na. Ayokong kumain. Ayoko rin ng kung ano. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko o kung may gugustuhin pa ba ako. Ikaw bahala. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Yung totoo? Wala. Wala akong nararamdaman. Manhid na ba ako kapag ganon? Hindi ka manhid. May nararamdaman ka kaya ka nawawala ng gana. Ang tanong, ano yung nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tingnan mo nga, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo. Kasi may bumabagabag sa'yo, may problema ka. Pero wala naman akong dapat problema, di ba? Dapat masaya ako eh. May nagmamahal sa akin. Nandyan si Ben. Mapayapa kaming nagsasama. Nandyan ka rin, Ma. Tsaka mukhang masaya ka naman, kaya okay na sa akin yun. Pero ikaw ba? Gusto ko rin maging masaya ka. Kaso hindi ko na alam kung paano eh. Parang nakalimutan ko na kung paano sumaya. Tsaka, huwag mo na akong problemahin, Ma. Alam ko namang busy ka eh. Marami kang ginagawang importante. Kahit gaano ako kabisi, walang mas iimportante kesa sa'yo. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Nakakaabala ako sa'yo, yun ang totoo. Ayoko mahirapan ka ng dahil sa akin. Kung ano-anong iniisip mo, hindi ka nakakaabala sa akin. Talaga ba? Bata pa lang ako eh. Tinuruan mo na akong maging independent para kayanin ko habang wala ka. Oh, tingnan mo ako ngayon. Kaya ko naman yung sarili ko. Sinikap ko na tumayo sa sarili kong mga paa para hindi na kita abalahin pa. O eto na, natuto na akong kumilos ng hindi ka kailangan hanggang sa hindi na kita hinahanap. Nasanay na ako nag-iisa, Ma. Di ba ito naman yung gusto mo? Oo, pero sa ikabubuti mo naman yan. Para sa akin ba talaga? O baka naman para sa sarili mo? Akala ko pag hindi na ako maging abala sa iyo matutuwa ka na magugustuhan mo ulit akong makasama. Pero ang nangyari mas lumayo ka pa eh. Kala ko mas mapapalapit tayo. Yun pala mas lumawak yung distansya sa ating dalawa. Nakita ko naman kasing kaya mo na mag-isa, kaya hinayaan mo na ako, ganon. Tuwing tinatanong ako ni Ben kung kumusta yung kabataan ko, yung sinasagot ko lang malungkot ako. Pag kinukumusta niya tayong dalawa, mas lalong hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Christine. Alam mo Ma, habang lumalaki ako, dami kong gustong i-share sa'yo ng mga bagay. Hinintay kong bigyan mo ako ng panahon. Pero sa kasasabi nyo ng mamaya na, nabaon ko na lang sa limot yung mga ikukwento ko dapat sa inyo.
Alam mo namang lagi akong pagod sa trabaho noon. Alam ko naman yun, May. Babad kayo sa trabaho dahil kailangan natin yun. Ang kaso ginamit mo rin palusot yun para iwasan yung kakulitan ko Pero makulit ka talaga noon. Siyempre, dati bata pa ako nun Natural naman sa bata yung maging makulit, di ba? Alam mong hindi na kita maaasikaso pa. Yun na nga Kaya kesa mapagod kayo lalo sa akin, pinaalagaan nyo na lang ako sa ibang tao. Hindi nyo nga lang masabi sa akin na ayaw nyo talaga akong makasama. Tingin ko nga, natuwa pa kayo nung nagsimula akong umiwas sa inyo Hindi ko alam na ganito yung nararamdaman mo. Wala naman kasi kayong pakialam sa akin. Kaya wala akong masagot kay Ben tungkol sa ating dalawa. Dahil wala naman tayong pinagsamahan Masyado nang lumayo yung loob natin sa isa't isa. Hindi ko sinasadya na mangyari to sa ating dalawa. Meron akong tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ko. Ayoko na nga maalala yun pero bumabalik na naman sa akin. Ang alin? Ginusto niyo ba ako bilang anak niyo? Ha? Ginusto niyo ba ako sa buhay ninyo? Bakit mo naman natanong yan? Ramdam ko naman yun Na ang tingin niyo kasi maaga kayo nagkaanak. 18 years old pa lang kayo nung dumating ako sa buhay niyo. Nangyari nang nabuntis kayo kaya nung nandyan na ako, tiniis niyo na lang. Napilitan lang kayo. Natanggapin ako. Pero iba naman talaga yung gusto niyo para sa sarili niyo noon, 'di ba, Ma? Kung may pagkakataon na mabago niyo yung nakaraan niyo, pipiliin yung wala ako sa buhay niyo. Kasi hindi sana mahirap yung buhay niyo kung wala ako. Nagawa niyo pa sana yung mga gusto niyo. Natupad sana yung mga pinapangarap niyo. Marami kayong pangarap pero hindi ako kasama doon. Sorry, anak. Hindi ko kakayanin kung totoo nga yung hinala kung hindi ako mahalaga sa inyo. Ginawa ko lahat para mapasaya kayo. Pero kahit ano palang gawin ko, kulang pa rin. Kasi ako mismo yung problema nyo Sorry, Ma. Sorry talaga kung nahirapan kayo dahil naging anak nyo ko. Kung pwede kong piliin na hindi dumating sa buhay nyo, gagawin ko yon para sa inyo. Mas pipiliin ko yung mawala kaysa mahirapan kayo. Kasi mahal ko kayo sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Papadudot nagulantang ako sa pagbahagi ni Christine ng kanyang nararamdaman. Nakonsensya ako sa mga sinabi niya dahil may katotohanan ito. Noong humirap ang buhay naming mag-ina ay maraming beses kong naisip na mas maginhawa sana kapag wala akong anak. Subalit hindi dahil naisip ko ito ay ginusto ko na itong mangyari. Hindi ko lamang lubos na naiwasang maipakita ang aking panandaliang saloobin. Alam kong hindi nararapat na maramdaman ni Christine ang aking sama ng loob sa obligasyon ko sa kanya. Nagkaroon ng depresyon si Christine nang dahil dito, Papadudot. Paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili kung kailan nagsimula ang depresyon ni Christine. Ang alaalang nangibabaw sa isipan ko ay yung maliit pa siya at nagpasama sa akin ng isang araw ngunit malamig ko siyang tinanggihan. Isang araw lamang ang hiniling niya pero hindi ko pa ito ibinigay sa kanya. Tinalikuran ko siya habang siya ay nagmamakaawang huwag siyang iwanan. Tumatak sa musmus niyang isipan na hindi siya mahalaga para sa akin. Papadudot nang naintindihan ko ang kinalabasan ng ginawa ko ay lubos akong nagsisi. Kung pinahalagahan ko lamang ang paghangad ng anak ko na pagtuunan ko siya, lumaki sana si Christine na buo ang kanyang puso. Hindi sana siya nagkaroon ng malaking buwang sa damdamin niya. Matindi ang naging emosyonal na pananakit nito kay Christine. At pinaaabot ko pa ito ng ilang dekada. Ang malala pa dito ay nangyari na ang lahat at alam kong hindi ko na kailanman mababago pa ang nakaraan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sumigaw ang aking konsensya na malaking pagkakamali ang nagawa ko kay Christine.
Hindi ko man tanggap noong una ang naging kalagayan namin ay mahal ko pa rin ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko sinadya o ginusto na masaktan siya. Ayaw ko nang maramdaman niyang hindi siya mahalaga para sa akin. Ngunit hindi ko alam ang gagawin gayong nangyari na ang lahat. Noong araw na nag-usap kami ay walang tigil ang pagbuhos ng aking luha. Kahit hanggang sa pag-uwi ko sa aking bahay, pinagnilayan ko ang mga sinabi ni Christine. Kung mas gugustuhin ko nga ba na hindi na lamang sana siya dumating sa akin, Papa Dudut. Alam ko ngayon na hindi ko pipiliin yung wala si Christine sa buhay ko. Pipiliin ko pa rin na magkasama kami kahit gaano ito kahirap. Pipiliin kong hindi ko kailanman na ipakita na naging pabigat siya sa buhay ko. Higit sa lahat ay hindi ko man nagawa noon ay pipiliin ko nang pasayahin siya. Upang pakalmahin ang aking emosyon ay huminga na lamang ako ng malalim. Mataimtim kong binalikan sa aking isipan ang nakaraan. Inilarawan ko dito ang mga ninanais kong mangyari kung maibabalik ang panahon. Nagsimulang maglaro sa isipan ko ang mga nagawa ko sana at ang mga karugtong pang naranasan sana namin. Lumalim ang pagmuni ko hanggang sa ito'y naging madetalyadong katang-isip. Nadagdagan at nadagdagan pa ito ng eksena sa loob ng aking imahinasyon. Kahit nasa isipan ko lamang sila ay paunti-unti nitong binawasan ang bigat sa loob ko. Pumikit ako at tumuloy sa aking imahinasyon ng nakaraan kung saan ay magkasama kami ni Christine noong siya'y maliit pa. Papa Dudut, binalikan ko ito ang araw na nagpupumilit si Christine na samahan ko siya. Dito lang kayo ngayon sa bahay ha? Aalis na ako. Mama, gusto ko po kayong makasama. Hindi pwede, may pasok pa ako. Samahan niyo po ako ngayon. Sige na po. Gusto mo ba talaga makasama si mama ngayon? Eh alam mong may trabaho pa ako. Lagi na lang po kayong wala dito sa bahay. Pag day off niyo po, puro tulog naman kayo. Miss na miss ko po kayong makasama, Mama. Kaso kailangan ko magtrabaho. Para rin naman sa'yo itong ginagawa ko eh. Eh kailan po ba tayo magsasama ulit? Kailan ko po kayong makakasama? Sige na naman po ma, kahit ngayong araw lang po. Dito lang po kayo. Promise ngayon lang po. Alam mo namang hindi kita matitiis, kaya pagbibigyan kita sa hinihiling mo. Talaga po? Sasamahan niyo po ako? Pero ngayong araw lang ha, ngayon lang kita mapagbibigyan. Sige po ma, ngayon lang po, promise po. Siyempre, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Wow, makakasama ko po kayo. Anong gusto mong gawin ngayong araw anak? Kahit ano po ma, basta po kasama ko po kayo. Paano yan eh, ganyan din yung gusto ko. Pwede nating gawin ng kahit ano basta magkasama tayo. Sa'yo tong isang araw at matutupad mo yung lahat na magpapasaya sa'yo. Ano nga po kaya? Ang dami po natin pwedeng gawin, Mama. Piliin mo yung pinakagusto mo. Pwede po ba tayong lumabas? Oo naman, saan mo gustong pumunta? Gusto ko po maglaro sa perya. Sa perya? Opo, punta po tayo. Mag-enjoy po tayo doon, Ma. Tapos, anong gagawin natin doon? Ano po, gusto ko po subukan yung mga palaro doon. Meron doon po yung hinahagis yung bola tapos magsushoot po doon sa mga butas. Gusto mo yon? Opo, isushoot po lahat ng mga bola doon. Iba-iba po yung kulay ng mga butas para po sa iba't ibang premyo. Kayang-kaya mo yun, nak. At saka po, gusto ko rin po sumakay dun sa kabayo, yung pong umiikot, yung may tumutunog na magandang music habang umiikot po. Ah, yung merry-go-round. Opo, opo. Sakay po tayo dun, Ma. Dapat po magkasama po tayo, Pwede rin. Tapos syempre po, hindi po kumpleto yung araw pag wala pong matamis. Ay, alam ko na yung sinasabi mo. Sige nga po, ano po yung sinasabi ko? Eh di yung paborito mong pagkain,
Ice cream! Kailangan niyo po talaga ako, Ma, no? Alam niyo po kung ano yung gusto ko. Maaraw pa naman ngayon, bagay nga sa mainit na panahon. Sige, kakain din tayo ng ice cream. Yung mango flavor po, Ma. Masarap po yun. Meron ka pang gustong gawin? Di magpapahinga na. Oo nga naman, kailangan din natin magpahinga. Sige na, Ma. Sa perya na po tayo. O sige, Talaga po? pupunta tayo sa perya! Yay! Ang saya ko! Tara na! Wait lang po, Ma. Hindi pa po kayo kumakain ng almusal. Ay, oo nga pala. Ayaw mo magutom si Mama. Ang sweet naman ng anak ko. Siyempre po, love ko po kayo eh. Sobrang love din kita, anak. Magpalakas po tayo at kumain po muna, Ma. Para po marami tayong magawa ngayong araw na to. Papadudod sa imagination ko ay ginawa namin ang lahat ng gusto ni Christine. Pinuno ko ito ng makukulay na detalye. Nagsimula ito sa bahay, nag-almusal kami at masaya daw siya dahil muli niya akong nakasama sa hapagkainan. Ipinakita niya sa akin ang iniligpit niyang lalagyan ng mga laruan at sinabi ko na sobrang proud ako sa kanya. Binigyan ko ng day off ang yaya ni Christine at tumuloy kaming mag-ina pagpunta sa perya. Noong nasa perya na kami ay sinubukan namin ang mga palaro doon. Tinupad namin yung mga bidalak na gawin ni Christine. Marami pa kaming naranasan sa imagination ko. Naramdaman ko ang lahat ng ito mula sa simoy ng hangin hanggang sa himig ng merry-go-round, pati ang lamig ng sorbetes na tinikman namin. Nakita kong puno ng ligaya ang anak ko. Pagsapit ng gabi ay bumalik kami sa bahay upang magpahinga. Sinamahan ko siya sa higaan upang siya ay patulugin na. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang saya daw ng naging araw niya. Nagyakapan kami, bagay na sa imahinasyon ko lamang muling nagawa sa kanya. Nagsabi ako sa kanya ng I love you at bumigkas ng salitang yakap-ulap. Ibig kong sabihin dito ay yakap na kasing lambot ng ulap. Kusa lamang na lumabas itong salita sa bibig ko. Hinele ko si Christine hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Nang nakontento na ako sa aking pag-i-imagine ay paunti-unti kong minulat ang aking mga mata at bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Tinapos ko na ang paglarawan sa aking isipan at nakapaloob sa aking imahinasyon ang ginusto kong maranasan ni Christine at ito ay ang lubos kong pagmamahal. Kahit nasa katang-isip ko lamang ang eksena, gumaan ang pakiramdam ko na parang totoo itong nangyari, Papa Dudut. Nagpatuloy pa rin ang aking pag-iyak ngunit hindi na dahil sa panghihinayang. Pilit kong pinanatili sa puso ko ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Buhay pa kami ni Christine at marami pang araw na pwede kaming magkasama. Marami pang pagkakataon para maramdaman namin ang aming pagiging magkapamilya. Papa Dudut, hindi ko man na iparanas kay Christine ang masayang kabataan ay maibibigay ko pa sa kanya ang maliligayang karanasan simula ng araw na yon. Lumipas ang ilang araw na iniisip ko kung paano maaayos ang pagsasama naming mag-ina. Nang tinawagan ako ni Christine sa telepono, nalaman kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng paghilom ng damdamin kundi maging siya, Papa Dudut. Hello? Mama? Christine, kumusta ka na? Okay naman ho ako. Pakiramdam ko medyo umayos na ako.
Ay, mabuti kung ganon. Ano nangyari sa'yo nito mga nakaraang araw? Ayun, puro tulog lang yung ginawa ko. Pagkagising, puro naman iyak. Halos naubos ko na nga yung tissue sa bahay sa kasising ako eh. Alam nyo ma, ang himbing ng tulog ko nung nakaraan, may napanaginipan ako maganda nung gabing yon. Kaya lang, hindi ko naman makwento sa inyo kasi hindi ko na rin matandaan eh. Pero sure ako na napanaginipan ko yun nung araw na dumalaw kayo. Talaga? Pagkagising ko nun kinabukasan, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pinagluto ako ni Ben noon tsaka sabay kami nag-almusal. Tapos sinabi pa niya na natutuwa daw siya kasi ginaganahan na raw ulit akong kumain. Nag-aalala nga raw kasi siya kasi baka pumayat ako lalo eh. Kontento na raw siya sa kaseksihan ko. Huwag ko na raw itodo pa. Buti nakakakain ka na. Akalain mo yun, ma? Tulog lang palang kailangan ko para gumaan yung pakiramdam ko. Buti nakakapagbiro ka na rin. Siguro natatanggap ko na lang ang lahat, ma. Ginusto ko na maging close tayo nung bata pa ako. Pero wala naman ako magagawa nun kung nakadepende sa iyo yung paghahanap buhay. Narealize ko na kaya mo ginawa yon para hindi ako mahirapan. Ikaw yung nagpakahirap para mabigyan ako ng mas magandang buhay. Christine, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Bakit naman, ma? Kasi naiparamdam ko sa'yo nung minsan na hindi kita pinahahalagahan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko kung minsan nagdadalawang isip ako sa presensya mo sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin. Kung uulitin ko man ang nakaraan, pipiliin ko pa rin harapin yung anumang hirap basta't para sa ikabubuti mo. Ma, okay na yon. Napapressure ka rin kasi dati eh. Kahit malamig kang makitungo minsan, alam ko namang mahal mo talaga ako. Sorry naranasan mo pa yung katarayan ko. Sorry ma, naranasan mo rin yung pagiging moody ko. Naisip ko na kinailangan ko maintindihan yung side mo. Wala ka rin namang choice nun kundi isang tabi muna ako eh. Dahil hindi mo naman ako masusubaybayan, pinaalagaan mo ako sa ibang tao para siguraduhin hindi ako mapapabayaan. Alam ko nang para sa akin din talaga yun ma, yung ginawa mo mga desisyon na yun. Hindi biro yung pinagdaanan mo para sa kapakanan ko. Ibig sabihin lang nun, talagang mahalaga ako para sa'yo. Sobra pa sa sobra, nak. Hindi man naging perfect yung nakaraan natin, ma. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo para sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa iyo, ma. Salamat, nak, sa pag-iintindi mo sa sitwasyon natin. Nag-decide na rin pala po ako Na ano? na aalagaan ko na po yung sarili ko. Aba, dapat talagang alagaan mo yung sarili mo. Sige na po. Concern na po talaga kayo sa akin. Ayaw nga pala ma, lalabas po ako mamaya para bilhin yung mga kailangan. Tapos maglilinis din kami ni Ben ng bahay. Nakita nyo naman na sobrang kalat dito sa amin. Masaya talaga ako marinig yan. Ginaganahan ka na rin kumilos. Alam ko po kasi na mahal niyo ako ni Ben. Matanong nga pala kita, Ano po yun ma? pwede ba kitang dalawin minsan para makasama ka? Ma naman, tinatanong pa ba yan? Syempre! Welcome na welcome po kayo sa amin. Namimiss ko na nga po kayo makasama ulit eh. Kaso ngayon na ba kayo dadalaw? As in ngayon na? Nako, pwede po kayong pagkatapos na lang namin maglinis ng bahay, ma? Nakakaya po kasi sa inyo eh. Sige, abangan ko yan. Namimiss ko na yung kakulitan mo eh. Oo nga, kaya magkita na tayo kapag pwede ka na. O siya, mag-aasikaso na rin ako. Ipagpatuloy mo lang yan, ha, Christine? Okay, ma. Bye-bye po. Love you, ma. Yakap ulap. Yakap ulap? Teka, saan galing yung salitang yan? Ewan ko ba, ma? Bigla na lang lumabas sa bibig ko eh. Yakap na kasing lambot ng ulap yung ibig kong sabihin doon, ma. Pinagsama ko lang yung dalawang salita. Nakakatuwang sabihin yun, di ba, ma? Nakakatuwa nga. Love you din, anak. Yakap ulap. Sa tanang buhay ko ay hindi ko maalalang ginamit namin ni Christine kailanman ang inimbento naming salita.
Nakapagtataka, Papa Dudut. Nasa katahang isip ko lamang dapat itong salitang ito. Kaya paano ito nalaman ni Christine? Napuno tuloy ng mga katanungan ang isip ko. Hindi kaya naramdaman ni Christine ang naging katahang isip ko? Ito kaya ang nabanggit niyang magandang panaginip niya. Nakarating kaya sa kanya ang pagmamahal na nais kong ibigay sa kanya? Maaring hindi ko na masagot ang mga tanong na ito, Papa Dudut. Ang alam ko lang noon ay isang himala na bumuti ang pakiramdam ni Christine. Bumalik ang kanyang sigla at eto naman ang pinakamahalaga. Magmula noon ay hindi ko na pinalalagpas tuwing may pagkakataon na magkita kami ni Christine. Pinaglaanan ko siya ng oras palagi at pinagsikapang bumawi sa kanya. Nadiskubre kong matagal na rin itong hinahangad ng anak ko. Kaya mabilis na nagkalapit ang loob naming mag-ina. Papa Dudut, walang katumbas ang ligaya ko na nakikita kong muli ang kislap sa mga mata ni Christine. Sa wakas ay nararamdaman na niyang kabilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Sa katagalan ay lumikha si Christine ng magandang buhay para sa sarili niya at sa pamilya nilang mag-asawa. Ngayon ay may sarili siyang negosyo at malakas ang kanyang loob sa marami niyang hangarin sa buhay. Higit sa lahat ay masaya siya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Naway ang aming karanasan ay nakapagbahagi sa inyo ng tuwa at pag-asa. Thank you sa inyong lahat sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kelly. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki ang ginagampanan ng mga kapitbahay sa buhay natin. Silang mga saksi sa mga ordinaryong araw mo kung kailan mas totoo ka sa sarili mo. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka bang malaki ang epekto sa iyo ng kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Celia, 30 years old. After 10 years ay kinailangan kong umalis sa nirerentahan kong kondo dahil gagamitin na raw yon ng may-ari. Kahit anong pakiusap ko na mag-increase na lang ng upa ay hindi pa rin siya pumayag. Wala naman na akong nagawa, gustuhin ko mang magstay ay hindi na pupwede. Nalungkot ako dahil marami akong memorya sa kondo na yon. 2 karelasyon ang dumaan sa buhay ko sa mga panahong nakatira ko roon. Doon din kami madalas nagiinuman ng mga kaibigan ko dahil ako ang pinakamalapit sa mga tinutuluyan nila. Kaya naman masakit sa akin noon na umalis ng sapilitan. Nahirapan din akong makahanap kaagad ng matitirhan na swak sa budget ko at malapit sa trabaho. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng apartment, Papa Dudut. May kalayuan sa trabaho pero mura naman ang upa. Pansamantala lang naman yon. Yon ang iniisip ko. Minamadali na rin kasi ako ng dating landlord ko kasi kailangan na rin nilang lumipat doon sa mismong kondo na nirerentahan ko. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumipat. Kailangan na kasi nilang gamitin ang unit nila. Nakalipat naman ako kaagad at minadali ang pag-aayos ko dahil 2 araw lang ang kinuha kong leave sa trabaho para matapos ang paglilipat ko. Malaki naman ang apartment na nahanap ko. Pero hindi talaga ako masaya, Papa Dudut. Mag-isa ko lang na inasikaso ang lahat. Nilabanan ko ang lungkot at katamaran para matapos na ako. Pahinto-hinto ako noon lalo kapag naaalala ko ang dating kondo na tinutuluyan ko. Alam kong mamimiss ko yon noon lalo na ang mga ka-floor ko na nakasundo ko na at naging kaibigan.
Yun ang higit na nagpalungkot sa akin. Panibagong makikilalang kapitbahay at panibagong pakikisama na naman. Nag-overthink ako kaya natigil na naman ako sa pag-aayos. Hanggang sa makarinig ako ng katok sa aking pintuan, Papa Dudut. Si Chrissy ang kapitbahay ko sa compound namin. Kaedad ko lang din siya, Papa Dudut. Ano po yun? Hi! Ako nga pala si Chrissy, taga Unit C. Ikaw yung bagong tenant dito sa Unit B? Ako nga, Celia pala. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang i-welcome dito sa compound natin. Kumusta ka naman dito? Naho-homesick sa dati kong apartment. Normal naman yan. Masasanay ka rin dito. Masaya rito sa atin. Mas masaya kaya kaysa ron sa dati kong apartment? Ito na ang buhay mo ngayon. Kalimutan mo na yung dati mong apartment. Isipin mo na lang na ex mo yun na toxic para mabilis ka makamove on. Paano ko makaka-move on dun sa dati kong apartment hindi naman yun toxic? Hindi rin naman toxic dito. Pero Alam mo mukhang kailangan kitang kumbinsihin na mahalin tong buong apartment mo. paano mo naman gagawin yan? Kung nakita mo lang yung itsura ng dati kong apartment, may intindihan mo ko. May sarili namang ganda ang apartment mo. Tingnan mo nga, ang lawak ng space mo. Maganda pa ang tama ng araw dito sa bintana mo sa sala ha. Masarap magkape at magmuni-muni dito ng 2:00 ng hapon tapos nakatulala ka lang sa bintana. Promise! Paano mo naman alam? Kasi itong apartment ko dati eh. Bakit ka lumipat? Siguro ang daming problema sa apartment na to. Sabi ko na mali ang desisyon kong lumipat dito. Ay, walang problema dito. It's not the apartment. It's me. Para ka naman nakipaghiwalay sa apartment na to sa linya na yan. Kailangan ko lang lumipat kasi kasama ko na yung kapatid ko rito. Kailangan namin 2 kwarto eh. Kung ako lang masusunod, ay, hindi ko talaga to bibitiwan. Ganun ako kaklingi sa apartment na to dati. Pero sana naka-move on ka na sa apartment na to ha? Kasi sa akin na siya. Hindi na siya babalik sa'yo. Ay nako, naka-move on na ako. Tanggap ko ng 2 taon lang ang pagsasama namin. Nakakatawa ka naman. Ay, 40 ko magpatawa ng mga namamahay sa apartment nila dito. Sige nga, kumbinsihin mo pa ako kung bakit dapat akong tumira rito. Para hindi na ako mamahay. Magandang bintana mo sa kwarto maliwanag talaga kapag umaaraw. Tsaka, laging may mga ibon sa dirty kitchen mo nakadikit ng kwarto mo. Makikita mo sila tuwing nagigising ka sa umaga. Kaya, kung ako sa'yo, bili ka ng bird seeds para lagi ka nilang dalawin sa umaga. Noted dyan. At kung kailangan mo na makakasama dito sa apartment mo habang namamahay ka, nasa kabilang unit lang ako. Kumato ka lang, sasamahan kita magkape rito. Tumulala tayo sa bintana mo tuwing 2:00 ng hapon. Habi ko pa namang tumulala. Magkakasundo tayo dyan. Nabuhay ako para tumulala. May kape ako rito. Baka gusto mong simulan ng tumulala. Nako, gusto ko sana kaso paalis na rin ako eh. Makiki-birthday ako sa kapatid ng ex ko. Ay, baka magkaroon kayo ng second chance ha? Uy, hindi na uy. Yung ex ko na yun ang nakasama ko rito sa apartment mo. Nag-live-in kami tapos nung hiniwalayan niya ako, lungkot-lungkutan ako rito. Hindi ako makatulog. Para ako namamahay bigla. Tinuring mo sigurong tahanan ng ex mo. Kaya ka namahay nung nawala siya. Correct. Ay, gusto talaga kita makatsikahan ngayon kaya lang kailangan kong pumunta sa birthday ng kapatid ng ex ko. Kailangan ba talaga? Bakit ka pupunta? Para ipakita sa kanya na pantay na ang kilay ko. Thank you, 3D microblading na hulugan. Kung gusto mo lang pumunta para may patunayan sa kanya, wag na lang. Papatunayan ko na lang sa'yo na masarap ako magtimpla ng kape. Halika, samahan mo ko. Bigyan mo pa ako ng dahilan para magstay dito. Sige na nga, mapilit ka eh.
Welcome back sa iyong ex-apartment! Pumasok na si Chrissy sa apartment ko, Papa Dudut. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay. Napansin ko ang pagngiti niya at pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. Siguro kasi naalala niya na minsan ay naging masaya siya sa apartment ko. Pero kailangan na yung magwakas, Papa Dudut. Kaya naman para makaiwas siya na maging malungkot ay inaya ko na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape. Nagkwentuhan kami pansamantala tungkol sa mga niluluto nilang dalawa ng ex niya. Marami pa siyang ibang nakwento tungkol sa ex niya. Nakinig naman ako dahil yon ang paraan ko para kahit papaano ay makalimutan kong malungkot din ako dahil sa pamamaalam ko sa dating kondo ko. Noong natapos na akong magtimpla ay inaya ko na siyang bumalik sa sala para doon higupin ang kape, Papa Dudut. Natuwa siya sa kape na tinimpla ko. Yon daw kasi ulit ang unang beses na may nagtimpla sa kanya ng kape mula nung huling beses na ipinagtimpla siya ng ex niya. Ramdam ko kung paano siya magkwento. Meron pa rin siyang pagmamahal sa ex niya. O pwede rin na baka dahil nanunumbalik lang ang mga ala-ala noong pumasok siya sa apartment ko. Iniba na rin niya ang topic nung makahalata na siyang puro tungkol na lamang sa ex niya ang binibida niya. Nag-share siya sa akin ng mga masasarap na kainin malapit sa area namin at mga laundry shop dahil mukha raw akong hindi naglalaba. Natuwa akong kausap si Chrissy, Papa Dudut. Masayahin siyang tao at alam kong makakatulong siya para masanay na ako sa bagong apartment ko. Naisip ko na si Chrissy ang pwedeng maging daan para ma-inlove na rin ako sa bagong tinutuluyan ko. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Tuwing may oras si Chrissy ay dinadalaw niya ako sa apartment ko. Lagi ko siyang pinagtitimpla ng kape at sabay kaming tumutulala sa bintana sa sala. Totoo ang sinasabi niya. Maganda ang pasok ng liwanag sa bintanang yon. Pagdaan ng mga araw, kahit papaano ay nabawasan na ang lungkot ko. Naisip ko na maganda rin naman ang pagbabago. At maganda rin nakahanap ako ng kaibigan sa katauhan ni Chrissy. Alam mo Celia, natutuwa ako na ikaw yung umupa rito. Meron kasi yung isa na nag-inquire dito. Ang daming alagang pusa. Hindi ka ba mahilig sa pusa? Ang baho kasi ng dumi at ihi nila, nanunuot sa ilong. Wala namang mabangong dumi at ihi. Parang yung alaga niyong aso. Bakit yung aso namin? Nangangamoy kasi yung dumi ng aso niyo. Natural lang namang mga amoy yun. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Walang mabangong dumi at ihi. Pero hindi na mangangamoy kung lilinisan na agad. Nililinisan naman namin ah. Pero pinapaabot nyo pa hanggang gabi o minsan madaling araw yung dumi. Nakailang balik na yung mga langaw sa mga dumi na yon pero hindi nyo pa rin nalilinis. Hindi naman kasi lahat ng tao may time maglinis ng dumi ng aso, no? Kaya siguro may mga tao na hindi nag-aalaga ng aso para hindi na kailangan maglinis ng dumi. Paano naman ang proteksyon ng compound natin? Sino yung mga angagat ng mga magnanakaw o tatahol sa trespassers? Ang mga aso, hindi lang sila mga bantay para sa mga masasamang loob. Alaga sila at parte ng pamilya. Nangaral pa. Naku, hindi naman. Buti nga nabanggit mo yung tungkol sa mga dumi. Chrissy, paano kaya kung pagkadumi ng alaga niyong aso, walisan na agad? Para hindi natambayan ng mga langaw. Tsaka para hindi rin nangangamoy. Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo. Paanong mahirap? Wala pang 5 minuto yung pagwawalis. Alam mo namang mas madalas dumumi ang aso sa isang buong araw kaysa sa tao. Gusto mo ba oras-oras ay bantayan namin yung pagdumi niya para mawalis na namin agad? Busy din naman kami sa buhay. Hindi ko naman sinasabing bantayan yung oras-oras. Kaya lang sana, malinisan agad yung dumi at wag nang hintayin na sa gabi nyo pawawalisan. Minsan kasi natapakan ko nung papunta ako ng trabaho. Kasalanan siguro ng dumi, no? Kasi di siya umilag at nag-adjust sa'yo. Kasalanan ko pa pala na may pakalat-kalat na dumi ng alaga nyo sa dinadaanan natin. Bakit ka sarcastic? Di ba ikaw din naman? Pero mas masakit yung pagiging sarcastic mo. Kung nasaktan man kita, sorry. So ano nang gagawin natin sa dumi ng aso nyo? Ipapawalis ko sa kanya, siyang dumumi.
Akala ko naman tapos na tayo sa pagiging sarcastic. Mauna na pala ako, mamamalengke pa pala ako. Kakapunta mo lang sa palengke kanina. Babalik ulit ako. Bibili ako ng maraming wale, supot at dustpan para malinisan ko na yung dumi ng aso namin. Si Chrissy naman? Kinagalit mo talaga yung sinabi ko? Para kasi ang dating sa akin dapat hindi na dumumi ang aso namin para walang mga moy at para hindi ka makatapak. Hindi naman yan ang gusto ko mangyari. Gusto ko lang na sana regular yung paglilinis nyo ng dumi ng aso nyo para malinis naman tayo rito sa compound natin. Alam mo, kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw yung tagapagmana nitong compound eh. Hindi ko na lang po sinagot pa si Chrissy, Papa Dudut. Alam kong nagdamdam siya at hindi ko naman balak saktan siya. Hindi ko rin naman alam na sensitive siyang tao. Gusto ko lang namang linisan niya ang dumi ng aso nila. Lalo't sa tapat ng apartment ko madalas dumudumi ang aso. Minsan nga ako na ang naglilinis pero dahil napapadalas na ay kinailangan ko na tuloy sabihin kay Chrissy. Akala ko naman ay tatanggapin niya ng maayos ang sinasabi ko. Pero hindi pala. Nagmadali na siyang umalis at iniwan na lamang ang pinagkapihan niya sa mesa. Hindi tulad dati na nilalagay pa niya lagi sa lababo na nagamit niyang baso. At nagdabog pa nga siya at pabagsak na sinarado ang pintuan. Nalaglag tuloy yung mga nakasabit sa gilid ng pintuan ko sa lakas ng pagkakabalibag niya. Hindi ko na lamang siya pinatulan pa at inisip ko na lilipas din ang galit niya lalo na kapag na-realize niyang tama naman ang pakiusap ko sa kanya. Ilang araw siyang hindi dumalaw sa bahay ko. Hindi katulad dati na halos araw-araw ay nakasilip siya sa bintana ng apartment ko para papasukin ko siya. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong iniiwasan ako ni Chrissy. Kahit ang mga simpleng ngiti at pagbati ko sa kanya sa tuwing nakakasalubong ko siya ay hindi na niya sinusuklian pa. Lagi siyang nagkukunwaring busy o kaya ay hindi niya ako nakita kahit halos kaharap ko na siya. Hindi naman ako nagpapaapekto at alam kong kailangan lang din niya ng oras para maproseso ang nararamdaman niya. Maski ang kapatid niya ay hindi na rin ako pinapansin pa. Hindi katulad dati na madalas akong binabati nito. Mula nung nagkatampuhan kami ng kapatid niyang si Chrissy ay hindi na rin niya ako pinansin pa. Ang maganda lang sa nangyari sa amin ay lagi nang malinis ang daanan namin dahil lagi nang winawalisan ni na Chrissy ang dumi ng aso nila. Nawala na mga langaw sa paligid namin. Natuwa ako roon, sana lang ay magkaayos kami ni Chrissy dahil hanggat maaari, Papa Dudut ay ayokong may nakakaaway ako, lalo na ang kapitbahay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mailap pa rin si Chrissy sa akin sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut. Hindi ko na rin naman pinagpilitan pa ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman yun ugali. Ako na rin minsan ang umiiwas lalo na kapag nararamdaman kong sisimangot na siya sa tuwing makakasalubong ko. Napadalas na rin ang pagkukulong ko sa bahay para lang maiwasan siya. Ewan ko ba, parang ako yung nakaramdam ng hiya sa mga nangyari sa amin. Gusto ko lang naman sabihin na hindi ako komportable na hinahayaan nilang langawin at matapakan ang mga dumi ng aso nila. Pinaramdam tuloy sa akin ni Chrissy na may problema ako sa mga aso. Mahilig din naman ako sa mga aso pero ang hindi ko matanggap ay yung mga taong kumukuha ng aso pero hindi naman nila alam kung papaano alagaan para hindi makasagabal sa ibang tao. Hindi yun nagawang intindihin ni Chrissy. Gustuhin ko mang ipaglaban pa yon sa kanya pero alam kong hindi naman siya magpapatalo. Minsan ay sinubukan ko na siyang lapitan. Gusto ko na lang ding magpakumbaba. Malaki rin naman kasi ang naitulong sa akin ni Chrissy para mag-adjust sa bagong buhay ko sa bagong apartment ko. Konting hindi pagkakaintindihan lang ang naganap sa amin at ayoko nang palakihin pa. Lalo't nasa isang compound lang kami at wala kaming ibang choice kundi ang matutunang makisama sa bawat isa. Kaya naman umorder ako ng baked macaroni sa isang katrabaho ko. Hindi ako maalam sa pagluluto kaya umorder na lamang ako ng pagkain para peace offering para kay Chrissy. Hindi naman pumalya ang pagkain para pag-ayusin ang dalawang kampong may tampuhan.
Na-excite akong kumatok sa pintuan ni Chrissy at sa unay walang sumasagot. Inulit ko pa ang pagkatok. Doon na ako pinagbuksan ng kapatid niya. Hinanap ko si Chrissy at agad naman itong tinawag ang kapatid niya. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaharap ko na nga si Chrissy at nakita ko pa rin sa mukha niya na hindi pa rin siya okay sa akin, Papa Dudut. Dumumi na naman ba yung aso namin sa tapat ng bahay mo? Hindi naman. Thank you pala sa paglilinis ng dumi ng aso mo. May choice ba ako? Pinilit mo ko eh. Para rin naman sa ikalilinis ng compound natin yun. Ano bang kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Busy. May iba ka pa bang kailangan? Umorder pala ako ng baked macaroni sa katrabaho ko. Pumunta ka lang dito para i-flex yung baked macaroni na yan? Bakit hindi mo na lang i-post yan sa Facebook mo, no? Kailangan sa personal pa talaga i-flex. Hindi ko naman fina-flex. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Bakit? Peace offering! Para bati na tayo. Hindi ako kumakain kapag may tomato sauce. Hindi ba? Eh bakit dati kinain mo yung spaghetti na in-order ko? Nag-take out ka pa nga kasi sabi mo masarap. Dati yun, iba na ngayon, no? Nagbabago rin ang panlasa ng tao. Baka magbago ulit kapag natikman mo tong Baked Mac ng kaopisina ko. Walang tumanggi rito kahit sino. Masarap kasi talaga. Kunin mo na. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin yung baked mac na yan? May lason yan, no? Aminin mo na! Ipapahula ko talaga to. Walang ganun, Chrissy. Ikaw naman. Namiss lang naman kitang kausap. Namiss ko rin yung lagi kang dumadalaw sa akin tuwing hapon. Sino bang may kasalanan kung bakit hindi na ako dumadalaw sa'yo? Wag na lang natin pag-usapan para hindi na tayo mag-away. Okay na yun. At sa tingin mo, okay na agad yun sa akin? Masyadong maikli ang buhay para pahabain natin yung galit sa puso natin. Yan ang sabi ng pastor ko. Nakakapagtaka. Nagsisimba ka pala? Awat na tayo sa away, Chrissy. Matatanda na tayo. Ako na tong lumalapit para makipag-ayos sa'yo. Dapat lang naman na ikaw to makipag-ayos sa akin, no? Ako ba may kasalanan? Hindi naman ah. Yung aso ko naman. Huwag ka na rin magalit sa aso mo. Patawarin mo na rin siya. Hindi naman niya alam na mali ang dumumi kung saan-saan. Masarap ba talaga yung baked mac na yan? Pinakamasarap sa lahat. Pwedeng ilaban sa ibang bansa. Walang halong lason? Tomato sauce at pagmamahal lang ang halo nito. Huwag ka matakot. Sige, okay na tayo. Talaga? Nakapaghugas ka naman ng mga pinagkainan mo, no? Oo, bakit? Good. Kainin na lang natin yan sa apartment mo. Ayaw mo bang kainin nyo na lang dalawa ng kapatid mo to? Sumabay kang kumain sa akin para alam ko kung totoong walang lason yan. O sige na nga. Pero tawagin mo na rin yung kapatid mo para makikain na rin siya. Hindi na. Siyang dapat maging star witness kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin kapag kinain ko yung baked mac na yan. Ang lala naman ng trust issues? Pero sige, magpaalam ka na rin sa kapatid mo na pupunta ka sa apartment ko para lang makampante ka kung sakaling may plano akong lasunin ka. Bumalik nga si Chrissy sa loob ng bahay nila para i-inform ang kanyang kapatid na kakain siya ng Baked Mac kasama ko. Napailing na lamang ako at natatawa dahil talagang pinagdudahan niyang may laso ng Baked Mac na binigay ko sa kanya. Hinayaan ko naman siya para makampante na siya sa akin. Wala akong ibang gusto noon kundi ang magkaayos kaming dalawa. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay nila para mapagsaluhan na namin ng Baked Mac. Inanda ko ang pagkakainan naming dalawa at sa simula ay parang naiilang pa sa akin si Chrissy. Hinayaan ko siya. Inasikaso ko na lamang siya para maging komportable na siya sa akin. Panay ang sulyap niya sa akin pero hindi siya nagsasalita. Feeling ko noon gusto na talaga niyang magkaayos kami pero hindi niya alam kung paano, lalo't inunahan niya ako ng pagtataray niya. Nung natikman na niya ang Baked Mac na hinanda ko, ay doon na siya nagsimulang maging komportable sa akin.
Napakwento na siya tulad ng dati. Ang dami niyang sinabi sa akin para mahabol ko lang ang mga nangyayaring bago sa buhay niya. Natuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niya, Papa Dudut. Nakita ko ulit na masaya na siya. Nakita ko ulit na bumalik na ang friendship naming dalawa. Bake Mac lang pala ang katapat ni Chrissy. Nasabi niya sa akin na yun nga ang paborito niyang pagkain. Inuwi na rin niya ang mga natira at pakiramdam ko tinago niya yon sa kanyang kapatid. Tinext niya ako nung gabi at sinabing naubos na niya ang Bake Mac. Tinanong ko kung feeling pa rin ba niya, nilason ko siya. Nireplyan niya ako at sinabing hindi naman daw. Nagbalik na raw ang tiwala niya sa akin dahil sa Bake Mac na ibinigay ko sa kanya. Nagbiro pa ako na sa susunod na magkakaroon kami ng pagtatalo bilang magkapitbahay ay Bake Mac ang gagamitin ko para ipangsuyo sa kanya. At hindi ko inakalang magagamit ko ulit ang Bake Mac na yon sa susunod na sitwasyon na kinalagyan namin, Papa Dudut. Chrissy, andyan ka ba? Oh, Celia! Kailangan mo na ba yung hiniram kong kawali mo? Nakababad pa kasi sa tubig eh. Hindi ko matanggal yung bakas ng tusino. Idaan ko na lang mamaya pag nahugasan ko na ha. Ay, hayaan mo na. Meron pa naman akong extra na kawali. Kung gusto mo sa inyo na yan. Luma na rin naman eh. Yayamanin, namimigay ng kawali. Bakit ka nga napadaan? Umorder ulit ako ng Bake Mac sa kaopisina ko. Na naman? Kasi kailangan niya ng pera para sa birthday ng anak niya. Kaya napabili ako ng wala sa oras. Sa birthday nga ng kapatid ko, subukan kitang bentahan ng sobra naming paracetamol. Pagkakitaan kita minsan. Che, regaluhan na lang kita ng Bake Mac sa birthday mo. Promise. O ito na, kunin mo na to. Sure ka ba? Parang ang dami naman itong Bake Mac. Gusto mo hati na lang tayo? Di ko rin naman mauubos to kasi nasobrahan na ako kanina sa tosino. Dalawa yung in-order ko. Isa sa akin tsaka isa sa inyo. Ang bait mo naman, hoy! Hindi pa Pasko pero pinaparanas mo na sa amin ng Noche Buena. Thank you ha. Walang anuman. Alam ko Bake Mac ang nagpapaganda ng mood mo eh. Mula nga nung binigyan mo ko ng Bake Mac, naging positive na ako sa buhay. Talaga ba? Naku, sakto. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi yung exhaust fan nyo. Anong meron sa exhaust fan namin? Kasi nakatutok direkta yung buga ng exhaust fan nyo sa dirty kitchen ko. Yung aircon ko sa kwarto sumasagap ng hangin mula sa dirty kitchen ko. Kaya ayun. Diretsahin mo na ako. Lahat ng amoy ng niluluto nyo nasasagap ng aircon ko sa kwarto. Alam nga namang hindi namin gamitin. Kami naman ang mga angamoy niyan. Pero kasi nangangamoy talaga sa kwarto. Lalo na kapag nagigisa kayo, nagluluto ng isda. Kumakapit kasi yung amoy sa mga damit ko at sa mga dingding ng kwarto. Ang selan mo naman. Nung una yung dumi ng aso namin yung problema mo. Tapos ngayon, pati yung amoy ng niluluto namin. Hindi ko na alam kung saan lulugar, Celia. Binubuga nga kasi nung exhaust nyo, yung dumi o baho mula sa kusina nyo papunta sa akin. Ako naman na nakakasagap ng amoy na tinatanggal nyo sa bahay nyo. Gets? Magreklamo ka sa landlady natin, wag sa akin. Kinausap ko na yung landlady natin. Nalaman ko na ikaw pala nagpagawa ng exhaust. Kaya ang sabi niya, ikaw din daw dapat na magpaayos. Tama naman siya. Anong magagawa ko? Alam nga namang ako lang ang mangamoy ang kusina. Paano naman ako? Kwarto ko naman na nangangamoy dahil sa pinagawa mong exhaust. Kaya nga exhaust fan Kailangan talaga yan para mawala yung amoy sa kusina namin. Alam ko naman kung anong gamit ng exhaust, kaya lang sana pinagawa nyo ng maayos. Yung hindi nakakaperwisyo ng kapitbahay. Anong gusto mong gawin ko? May nakausap na akong gumagawa ng exhaust. Kailangan daw kasi ng roof ventilator cap. Para yung buga ng hangin sa kusina nyo sa bubong nyo lalabas. Hindi mangangamoy sa inyo, hindi rin mangangamoy sa akin. Ang hassle naman ang gusto mong ipagawa. Gagastos pa kami. Pwede naman kitang pautangin. Paunti-unti ka na lang magbayad. Wala namang kaso sa akin eh. Ayokong umutang, no?
Baka naman pwedeng hindi ka nalang mag-aircon para hindi nasasagap sa kwarto mo yung amoy ng kusina namin. Malabo naman yun. Ang init sa kwarto ko. Tsaka alam mo naman night shift ako. Sa umaga at tanghali ang tulog ko. Yun pa naman ang oras na nagluluto kayo. Mabilis kasi ako magising kapag may hindi ako nagugustuhan na amoy. Alam mo, dapat sa'yo walang kapitbahay. Hindi ka marunong mag-adjust? Chrissy, sinusubukan ko namang mag-adjust pero mali naman kasi yung exhaust fan mo. Kasi nga nakatutok sa apartment ko. Pwede mo namang gamitin yung exhaust fan mo pero pagawan mo ng tamang ventilation para hindi ako yung nakakasagap ng baho ng kusina mo! Hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Napalakas ang boses ko habang dinedepensahan ko ang sarili ko. Hindi ko gusto na ang ginagawang panggagaslight sa akin ni Chrissy kaya nasagot ko na rin siya. Akala kong uubra ang Bake Mac para makapag-usap kami ng mas maayos. Pero hindi pala. Hindi na sumagot sa akin si Chrissy habang hawak niya ang Bake Mac at inirapan ako nito. Lumabas siya ng kanyang bahay at saka nilapag sa sahig ang Bake Mac na ibinigay ko. Saka nagmarcha papasok ng loob ng kanilang bahay. Hindi niya ako nilingon o tinignan man lang bago pumasok. Pero pinaramdam niya sa akin ang pagdadabog niya. Pabagsak pa niyang sinarado ang pintuan. Lumabas ang kanyang kapatid at sinamangutan din ako. Mukhang mabilis na nakapagsumbong si Chrissy. Kinuha ko na lang ang Bake Mac at saka nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto. Muli ay nagkaroon kami ng alitan ni Chrissy. Nahiya na rin ako lumabas ng bahay dahil panay ang parinig niya kapag alam niyang nasa sala lamang ako at maririnig ko ang boses niya. Patuloy pa rin siya sa paggamit ng exhaust nila sa kusina. Mas tumindi pa nga ang amoy ng mga niluluto niya. Nagluto siya ng tuyo at ibang mga malalansang isda na kahit mababad sa kumukulong mantika ay malansa pa rin. Paulit-ulit din ang paggamit niya ng mantika sa pagluluto, kaya halo-halo na yung amoy kapag lumalabas sa exhaust niya. Mas matindi tuloy ang kapit ng amoy na yon sa kwarto ko. Gusto ko na sanang magreklamo sa landlady ko kaya lang ay baka mas lalo lang kaming magkaroon ng alitan ni Chrissy. Gusto ko pa rin magkaayos kami. Pero hindi ko na alam kung kailan willing makipag-usap si Chrissy sa akin ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin kami nagkakaayos ni Chrissy. Ang masakit pa ay hindi pa rin niya pinapagawa ang exhaust niya. Kahit na hindi ako naka-aircon noon ay pumapasok pa rin ang amoy ng kusina nila sa kwarto ko. Napadalas na tuloy ang tulog ko sa sala para lang makaiwas sa amoy. Kaya lang sa sala naman ay nangangamoy ang dumi ng aso nila. Hindi na muling naglilinis si Chrissy ng dumi ng aso nila, Papa Dudut. Hinahayaan na lamang niyang hanggang gumabi at nakakainis lang dahil yung aso nila sa tapat pa ng pintuan ko nagdudumi. Nakakaramdam na ako noon ng inis. Pero hindi ko pa alam ang gagawin at masyadong sensitive si Chrissy kapag pinupuna ang mali sa kanya. Yon ang napansin ko, parang hindi siya marunong mag-adjust sa ibang tao. Kahit ang kapatid niya ay hindi rin ako kinakausap at minamalditahan din ako. Nakausap ko na ang isang kapitbahay namin at tulad ko ay may problema rin sila sa ugali ni Chrissy. Pero mas pinili na lang daw nilang manahimik dahil gumaganti itong si Chrissy. Kaya mas lalo ako natakot na lumapit sa kanya dahil baka kung ano pa ang gawin niya. Sa Facebook ay madalas siyang nagpaparinig tungkol sa akin. Alam kong tungkol yon sa akin dahil naka-hashtag pa ang Bake Mac sa bawat parinig niya kahit na wala namang kinalaman ang Bake Mac sa post niya. Hindi ko na lang din pinatulan pa. Hinayaan ko na lamang hanggang sa isang araw ay bigla na lamang niya akong blinak sa Facebook. Talagang pinersonal na niya ang paglapit ko sa kanya para ayusin ang exhaust nila. Isang araw ay meron siyang ginawa na hindi ko na nakayanan pang tanggapin. Pinuntahan ko siya sa kanilang apartment at doon ay hinarap ang kalokahang ginawa niya sa akin.
problema mo? Gusto mo bang gibain tong pintuan ko, ha? Magpaliwanag ka sa akin! Eto na naman po si babaeng kailangan lagi ng paliwanag. Diyos me, umay! Huwag mo akong dinadaan sa ganyan ha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Bakit? Sa tingin mo natutuwa ako sa'yo? Mag-usap tayong dalawa. Hindi na makatarungan tong ginagawa mo. Pinalagpas ko na yung mga dumi ng aso mo sa tapat ng pintuan ko. Hinayaan ko na rin magbuga na mabawang hangin ng exhaust fan nyo. Oh, edi thank you, kamahalan. Isang malaking karangalan na nag-adjust ka sa dumi ng aso at kusina ko. Kailangan ko ba tanawin to bilang utang na loob? Tapos ganyan ka pa kung magsalita? Hindi talaga uso sa'yo mag-adjust, no? Kapag nasasabihan ka na mali, gumaganti ka? Anong klase pag-uutak ka meron ka? Alam mo, wala akong time makipagdiskusyon sa'yo. Mag-usap tayo! Pupuno na ako sa'yo! Ano na naman ba kinakagalit mo? Ano na naman bang irereklamo mo ngayon? Marami bang banyo mo? Ako na naman ba may kasalanan? Marami ka bang labahin ngayon? Ako pa ulit ang may kasalanan? Bakit mo sinabi sa mga nagde-deliver ng parcel na patay na ako? Yun ba? Hindi yata kami nagkaintindihan eh. Bakit kailangan mo sabihin yun sa kanila? Kailangan ko ang mga parcel na yon! Ayaw na nilang i-deliver dahil sinabi mo matagal na akong patay sa mga rider! Anong klase pag-uutak kayang Chrissy? Ginawa naman nilang literal yung ibig sabihin ng patay. Gusto ko lang iparating sa kanila na para sa akin, patay ka na. Hindi ka na nag-e-exist sa buhay ko. Ganun lang kasimple. Mali ko ba kung ginawa nilang literal? Silang may mali. Laging mali ang ibang tao, no? Pero ikaw ang perfect mo? Hindi ka pwede magkamali? Mali naman kasi sila talaga. Bakit nila ginawang literal yung sinabi ko? Sinabi mo sa kanila na i-cancel ng account ko kasi may gumagamit para mang-scam ng mga rider? Paano mo to didepensahan ngayon, ha? Aba, malay ko ba kung may gumagamit ng account mo para manloko ng riders? Talamak pa naman ngayon yung ganyan. Nakakaawa yung riders. Sinabi ko lang yon para makapag-ingat sila. Talaga ba, Chrissy? Baka naman sinabi mo yun dahil sa galit mo sa akin. Pwede rin. Talagang ganyan ang ugali mo, no? Ayaw mo na magbago? Magbabago lang ako kapag alam kong may natatapakan na akong tao. Ilang beses mo na akong tinapakan! Mala teleserye naman ang linya mo na yan. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo! Hindi rin ako nakikipagbiroan sa'yo. Ang hirap mong maging kapitbahay! No wonder kahit yung nasa kabilang unit, ayaw ka rin kausapin dahil sa kagaspangan ng ugali mo! Nabigla si Chrissy sa mga sinabi ko. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil pa. Ang mga parcel ko na pinakancel ni Chrissy ay mga kailangan ng tatay ko para sa pagpapagamot niya. Yun lang naman ang hinihintay kong dumating bago ako umuwi sa probinsya namin para personal ko yung dalhin. Sinubukan kong tawagan ng rider para ipa-deliver ulit sa akin pero na-cancel na raw yon at wala na siyang magagawa pa. Sinubukan kong i-order ulit pero aabutin muli ng 2 linggo bago makarating sa akin dahil galing pa yon sa ibang bansa. At pre-order yon. Hindi ko sinabi yon kay Chrissy dahil mas nauna yung galit ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak akong pinaliwanag sa nanay ko ang nangyari. Mas lalo akong naiyak, lalo't naramdaman ko ang lungkot sa boses ng nanay ko. Naghalo-halo na ang galit, lungkot at inis. Hindi ko kayang patawarin si Chrissy sa ginawa niyang ito sa akin. Ang masakit pa ay hindi man lang niya nakitang mali ang ginawa niya. Kaya naisip ko na rin gumanti sa kanya. Baka sakaling makaramdam siya. Baka sakaling maintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Hindi na ako pumayag na ako lang ang gagawa niya ng masama. Handa na rin akong labanan siya. Sa tuwing dumudumi ang aso niya sa tapat ng pintuan ko ay nililipat ko yon sa tapat ng pintuan nila. Pinasarhan ko rin ang exhaust fan niya mula sa dirty kitchen ko. Kaya hindi na niya yon magagamit pa para magbuga ng hangin mula sa kusina niya. At ang pinakahuli ay kinausap ko rin ang mga nagdi-deliver ng parcel niya para sabihing scammer siya. Nabantuloy siya. Nakarating ito sa kanya at narinig ko na lamang ang malakas na pagkatok niya sa pintuan ko. Hindi ko kagad yon binuksan para sumakit ang kamao niya. Nang magpasya na akong pagbuksan siya ay nakita ko ang mukha niya na namumula na sa galit kasing pula ng kamao niyang napagod sa kakakatok, Papa Dudut.
May kailangan ka ba? Isang slice ng Bake Mac? Kanina pa ako kumakatok sa pintuan mo, ba't di mo agad binuksan? Nasa kwarto kasi ako. Ini-enjoy ko yung amoy. Sa wakas, hindi na amoy mantika na isang buwang paulit-ulit na ginagamit. Paanong di babango ang kwarto mo? Pinabarahan mo yung exhaust ko. Kinausap naman kita ng maayos dati pero pinalala mo pa yung paggamit ng exhaust. Ang hirap ma-immune sa amoy ng mga niluluto mo. Ang baho! Ano bang niluluto mo? Yung dumi ng aso nyo? Makapanglait ka riyan. Di ka nga marunong magluto, lagi ka nagpapadeliver. Wala ka nang pakialam kahit 100 years ako magpa-deliver ng pagkain ko. Bakit ikaw ba ang gumagastos? Ikaw ba tong naaabala? Hindi naman, di ba? Inaabala mo ko sa pagpapasara ng exhaust ko. Alam mo ba kung gaano kabaho ngayon ang kusina ko? Kung ano man ang amoy ng kusina mo ngayon, ganyan din ang amoy ng kwarto ko noon. Enjoy! Hindi ka talaga pwede makausap ng maayos, no? Di ba ganito ka rin naman makipag-usap sa akin noon? At bakit kailangan mong ilagay ang dumi ng aso ko sa tapat ng pintuan ko? Sa tapat ng pintuan mo dumumi ang aso ko Na dapat namang nililinisan mo, di ba? Winalis mo nga, pero dinala mo naman sa tapat ko. Kung maayos kang kapitbahay, sana pagkawalis mo, dinakot mo na para itapon sa basurahan. Pwede mo namang hiramin yung dustpan ko Bakit ako magdadukot hindi ko naman aso yan? Kala ko ba pet lover ka? Oo, pet lover ako. Hindi ko naman sinasaktan ang aso mo sa tuwing dumudumi siya sa pwesto ko. Wala naman siyang alam dun. Kaya binabalik ko lang sa iyo yung dumi. Kasi mas may isip ka kaysa sa aso mo. Alam mo na dapat responsibilidad mo ang dumi ng aso mo. Tamad ka lang kamo na magwalis ng dumi ng aso. Ano bang tamad? Winalis ko naman ang dumi ng aso mo. Winalis mo papunta sa akin. At least winalis, diba? Pati mga parcel ko pinakailaman mo. Mabuti na banggit mo yan. Parang proud ka pa sa ginawa mo sa mga parcel ko Proud ka rin naman na pinagmukha akong patay sa mga nagde-deliver ng parcel ko. Ang liit na bagay nung ginawa ko sa'yo kumpara sa ginawa mo sa akin. Sinabi mo sa riders na scammer ako. Nakakasakit ka ng loob At ako hindi ba ako nasaktan nung sinabi mo sa riders na patay na ako? Malay ko ba kung seseryosohin nilang sinabi ko? At malay ko rin ba kung seseryosohin nilang sinabi ko tungkol sa'yo? Hindi ka talaga magpapatalo, no? Kailangan mo talagang gumanti. Sino ba sa atin ang naunang gumanti? Ikaw naman, di ba? Nananahimik ako rito pero sinagad mo ang pasensya ko. Napaka-arte mo. Hindi ka lang napagbigyan sa mga gusto mo, gumanti ka na bigla. Aba, sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw to nagsimula ng gulo. Maayos akong nakiusap sa'yo tungkol sa aso at sa exhaust mo pero anong ginawa mo? Pinalala mo lahat. Mula ngayon, patay ka na talaga sa akin. Wag na wag lang ako matsyempohan ng mga nagde-deliver sa'yo dahil hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa kanila. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapadeliver dito sa bahay. Diretso na agad sa opisina dahil dun walang demonyong kapitbahay na katulad mo. Naka-demonyo ka dyan, akala mo anghel ka? Nagmumukha akong anghel kapag natatapat sa'yo dahil sa kasamaan mo. Umayos ka ha? Kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw ang nagpaparenta? Ikaw nga tagal-tagal mo na rito pero hindi mo rin alam ang tama at mali. Di ikaw na ang perfect, ikaw na ang magaling makisama. Magaling talaga ako makisama. Hindi katulad mo. At mula ngayon, magkalimutan na tayo. Kalimutan mo na rin ang Bake Mac na pinangako ko sa birthday mo. Tche! Papa Dudut, hindi ko na hinintay pa na sumagot si Chrissy. Tinalikuran ko na siya at pinagbagsakan ng pintuan. Doon ako naka-feel na tamang ginawa ko at kailangan kong maiparamdam sa kanya ang ginagawa niyang mali sa akin noon. Hindi ako nagpasindak sa kanya. Kahit na ilang beses siyang nagparinig sa akin noon, ay hindi ko na siya pinansin pa. Mas lalo tuloy siyang nagalit. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hindi ko tinibag ang pagkakasemento sa exhaust niya. Lagi ko pa ring nilalagay noon ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan niya. Lagi na rin siyang nakaantabay sa mga parcel niya sa takot na baka maunahan ko siyang lapitan ang mga nagdi-deliver. Alam ko na stress na siya noon pero hindi ko siya aatrasan kung yun ang paraan para matuto siya. Hanggang sa isang araw ay kusa na niyang nililinisan ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan ko.
Nawala na sa wakas ang amoy na pumapasok sa loob ng sala ko. Pinagawa na niya ang exhaust at nakatutok na yon sa kanyang bubungan. Hindi na pumupunta sa akin ang amoy ng niluluto niya mula sa kusina. Sinubukan kong magpa-deliver ng parcel sa bahay at kahit siya ay nakaharap na rin ng rider. Itinuro na nito kung saan ako nakatira. Naging maayos na si Chrissy pero hindi ibig sabihin noon ay kinaibigan ko na siyang muli. Mas okay nang maging civil lamang kami sa isa't isa kaysa ibalik ang dati naming pagkakaibigan. Yun na lamang ang naging relasyon ko sa kanya, isang kapitbahay. Hindi yon nahahaluan ng personal na panghuhusga. Mas madaling maayos ang problema kung meron man. Maraming salamat nga pala sa pagbasa ng aking liham at lagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify lalo na tuwing wala akong pasok sa trabaho. Sana'y magpatuloy pang maging malakas ang inyong number 1 na programa sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celia. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Kapag mahal mo, babalikan mo. Kapag mahal mo, anuman ang ginawa niya, babalikan mo. Araw-araw mo siyang pipiliin kahit masakit. Araw-araw mo siyang mamahalin kahit alam mong laso na siya sa sistema mo. Kapuso, nagmahal ka na ba ng ganito? Yung pagmamahal na kahit na anong gawin mo, kahit na iwasan at labanan mo. Kahit maging sobrang sakit pa niya sa damdamin mo ay babalikan mo pa rin. May mga tao ba na nagsabi sa iyo na huwag mo nang balikan ang pag-ibig na minsang nanakit sa iyo? Naniwala ka ba sa kanila at sinunod mo ang kanilang payo? O kasama ka sa marami na mas piniling huwag kilalanin ang payong yon at piniling bumalik sa taong nanakit sa iyo? Si Julio minsan ay nagmahal, minsang nasaktan, minsang iniwan. Babalik kaya siya sa babaeng naging dahilan kung bakit siya nagmahal, nasaktan at naiwan? Dear Papa Dudut, lumabas ako ng bahay at handang-handa na akong makita siyang muli. Nakakamiss siya. Gusto ko na ulit siyang makumusta. Matagal-tagal din bago ako nagbalik ng probinsya at sa pagbalik ko ay siya ang una kong gustong makita. Kaya naman pinaghandaan ko ang araw na ito. 10:00 noon ng umaga nang matapos akong mag-ayos. Nakailang balik pa ako sa lumang salamin sa aming sala bago ako napangiti. Paboritong-paborito niya ang polong suot ko ngayon. Ang sabi kasi niya ay mas lalo akong gumagwapo kapag suot ko ang maalaula pang kulay na polong ito. Simple lang. Nakakalutang daw ng itsura. Lagi ko yung pinapaniwalaan sa kanya. Lagi akong naniniwala sa mga sinasabi niya. Dati pa man. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay maniniwala ka sa kanya. Kapag mahal mo, imposible man ang mga salita niya, pero sa pandinig mo, nagiging posible ito. Humalik muna ako sa pisngin ng aking ina bago ako umalis habang hawak-hawak sa aking kanang kamay ang isang karton ng hopyang baboy. Paborito niya ito. Hawak ko naman sa kaliwa ang isang puting rosas. Hindi siya mahilig sa bulaklak. Dati, naaalala ko pa. Kapag inaabutan ko ito ng bulaklak ay nagagalit siya. Sayang lang daw dahil mamamatay din. Hayaan ko na lang daw ito sa lupa kung saan siya nakakakuha ng tamang nutrisyon para mas lalong gumanda ang pamumukadkad niya. Pero iba kasi ngayon.
Espesyal ang araw na ito dahil kaarawan niya. Mapapatawad naman siguro niya ako kung sakaling iabot ko sa kanya ang puting rosas para maramdaman niyang espesyal siya sa akin. Sa paglabas ko ng bahay ay nakangiti ako habang ini-imagine ang kanyang maliit na mukha at dalawang maliit na beloy sa gilid ng kanyang labi. Ang singkit niyang mga mata na laging nakangiti. Napakaganda nito at napakaswerte ko dahil isa ako sa mga kakaunting tao na nakasilay ng gandang yon. Habang naglalakad ay panayang lingon ko habang sakaling may habal-habal na dumaan sa aming maliit na liblib na baryo. Baka lang naman. Wala namang masamang umasa. Pero wala talaga. Mas pinili ko na lang na magmadaling maglakad para kung sakaling wala talagang masasakyan ay marating ko man lang ang aking pupuntahan bago magtanghalian. Medyo may kalayuan kasi ang lugar niya at ayos lang kung lalakarin ko yon sa gitna ng papatirik na araw. Isa lang ito sa mga sakripisyong handa kong gawin, makita lang siya. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay handa kang magsakripisyo. Sa aking paglalakad ay may umagaw ng aking pansin. Isang babae na nakamaong ng butas-butas at nakasuot ng polong checkered at naka-rubber shoes ng itim. Nakabagpak ito at nakasombrero na parang pang summer. Nakasalamin din. Halatang init na init siya at halatang parang naliligaw. Halatang hindi siya taga rito. Lalagpasan ko na sana siya kasi kailangan kong magmadali pero nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, ay agad itong tumakbo papalapit sa akin. At kinausap ako. Dito magsisimula ang aking kwento. Kuya, baka naman pwedeng magtanong. Ano yun? Ako nga pala si May. Hindi ako taga dito eh. Nawawala ako. Ano ba kasing ginagawa mo rito? May pupuntahan lang akong tao. Kailangan ko kasi siyang ma-interview para dun sa trabaho ko. Sino ba yon? Di naman malaki ang baryo namin. Malamang kilala ko yan. Si Mang Inocencio po. Ah, si Impong Sensyo. Baka nga ho yun. Yung gumagawa ng mga tapayan at palayok. Opo, yun nga po yun. Kilala ko yun. Madadaanan ko yun sa pupuntahan ko. Pwede po bang makisabay sa inyo? Maglalakad ako. Ayos lang ba sa'yo yun? Wala po bang taxi dito? Jeep nga, wala eh. Taxi pa kaya. Tricycle po. Alanganin. So kailangan po talagang maglakad? Malayo po ba? Malayo pero kung magkakwentuhan naman tayo, di mo mararamdaman ang layo. Saka maganda ang lugar namin dito. Makikita mo ang ganda ng mga bundok at kalangitan. Maraming iba't ibang puno na tutulong para manginan tayo. Sige po. Sigurado po ba kayong ayos lang? Aayain ba kita kung hindi? Baka po makabagal lang ako sa lakad ninyo eh. Ayos lang. Kailangan ko rin kasi ng kasabay para di naman nakakainip ang paglalakad ko papunta sa kanya. Sa kanya? Oo, sa kanya. Sa taong mahal ko. Kaya pala kayo may dalang rosas at… Hopya, paborito niya to eh. Asawa po ninyo? Masasabi mo ang ganun? Ha? Parang ang labo po ah. Lilinawin natin yan habang naglalakad tayo. Si Liza ang pupuntahan ko, ang dadalawin ko. Siya ang aking unang pag-ibig. Ang unang lahat sa akin, ang aking one great love, ang aking soulmate, ang lahat-lahat sa akin. Dito kami sa baryo nagkakilala. Inaanak siya ng aking ina at madalas sila sa bahay dati noong mga bata pa lamang kami dahil nga sa matalik na magkaibigan ang nanay ni Liza at ng nanay ko. Saka magka-sosyo rin sila sa pagbebenta ng tinapa kaya pati kami ay napapasama kapag nagbebenta sila. At dahil nga doon ay naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas na nga rin kaming pinagpapare sa mga okasyon tulad ng kasal. Flower girl siya, ring bearer naman ako. Sa Flores de Mayo, sa lahat-lahat, kami lagi ang magkapares. Lagi na nga niyang sinasabi na magkakatuluyan kami balang araw. Ramdam daw nila yon. Kaya naman nung minsang may magawing manghuhula sa amin ay pinahula ang aming mga palad kahit mga bata pa lamang kami.
Ang sabi ng manghuhula ay magiging kami. Magmamahalan kami ni Liza kapag nasa hustong edad na kami pero doon siya nagkamali. Dahil bago pa man kami umabot sa edad na 18 ay kapwa na naming naramdaman na mahal namin ang isa't isa. Hindi ako nahirapang ligawan siya kahit na alam kong maraming gustong sumubok. Dahil nga siguro nabakuran ko na siya, bata pa lamang kami. Kaya tuloy ilag na ang ibang mga lalaki sa amin. Hindi na sila nagtangkang manligaw dahil pakaramdam nila. Talo sila sa akin at totoo yon. Nang magtapat ako ng pag-ibig ko kay Liza, sinabi niyang pareho lamang kami ng nararamdaman. Hindi na niya ako pinagpatuloy sa panliligaw at agad-agad ay sinagot na niya ako. Ako ang naging pinakamasaya sa aming baryo noon nang opisyal na maging kami na. Naging doble ang saya ng nararamdaman namin mula noong may kumpirmasyon ang aming relasyon. Walang humadlang. Kahit na 16 years old lamang kaming pareho ay approve na sa aming pamilya ang aming relasyon. Alam naman daw nila na doon rin ang punta naming dalawa. Bakit pa raw namin hihintayin na maging 18 kami pareho? Inaasahan naman ng lahat na kami na nga ang magkakatuluyan. Yun din naman ang inaasahan namin ni Liza. Alam kong masyado pang maaga para mag-decide na siya na nga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay, pero iba kasi ang nararamdaman ko noon. Kahit sabihing bata pa ako, alam kong nagmamahal na ako ng totoo at hindi ko hahayaang mawala yon. Gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Dahil siya ang pag-ibig ko. Siya ang gagawin kong buhay ko. Araw-araw sa eskwela man yan o sa pagtulong sa pagbebenta ng tinapa ay kasama ko si Liza. Walang sawa. Ganon nga siguro kapag nagmamahal ka ng totoo. Hindi ka magsasawa kahit na tanging mukha na lamang niya ang nakikita mo sa pagmulat at sa pagpikit ng iyong mga mata. Araw-araw. Bago lumubog ang araw ay sinisigurado naming dalawa na nakatapos na kami sa lahat ng aming gawain para sabay kaming pupunta sa bukid at doon ay papanoorin namin ang pagpula ng kalangitan dahil sa pamamaalam ni Haring Araw. Ang maganda pa rito ay nakikita namin ang mga ibong sabay-sabay na nagliliparan. Parang mga batang nagmamadaling umuwi bago magdilim. Kapag sila na ang humalo sa kalangitan ay mas lalo itong gumaganda. Mas lalong nakakaakit tignan. Walang sawa. Walang palya namin itong ginagawa ni Liza. Yon ang pangako namin sa isa't isa. Bawat paglubog ng araw ay dapat kaming magkasama at pagmamasdan nito. Hanggang sa pagtanda. Yon ang gusto naming mangyari. Yon ang aming pangako. Tutuparin namin ito dahil ito ang pangako ng totoong pag-ibig. Parang mahal na mahal niyo po talaga siya, kuya. Mahal na mahal na mahal. Oo, sobra ko siyang mahal. Ang swerte naman po niya. Swerte rin naman ako sa kanya. Ano po ba yung nagustuhan niyo sa kanya? Lahat-lahat. Pero ang pinaka-paborito ko yung di siya makagawa ng desisyon hanggat hindi ako kinakausap. Lagi kasing nalilito yun sa pipiliin at gagawin. Kaya kailangan niya lagi ng tulong ko para makapagdesisyon siya. Yun talaga ang paborito niyo? Parang ang hirap namang gustuhin yun sa isang tao. Hindi marunong mag-decide ng mag-isa. Kailangang dumepende sa iba. Para sa'yo. Pero para sa akin, yung ganong ugali niya ang pinakagusto ko. Kasi nararamdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Na mahalaga ang sasabihin ko sa kanya. Na may tiwala siya sa mga salita ko. Ang sarap kaya sa pakiramdam na ikaw yung paniniwalaan at pagkakatiwalaan ng taong mahal mo sa mga desisyong gagawin niya. Malaking bagay na yun para sa mga lalaking tulad ko. Sa bagay, mukhang masayang-masaya talaga kayo, no? Parang wala kayong pinagdadaanan sa relasyon. Siyempre meron din. Pero mas gusto kong mag-focus sa mga magagandang nangyayari sa amin kaysa sa di magaganda. Para sa akin, yun ang sikreto para araw-araw mo siyang mahal.
Ano naman yung mga paborito ninyong masasayang alaala na kasama siya? Lahat ata paborito ko eh. Pero pipiliin ko lang yung sasabihin ko sa'yo ngayon kasi baka di tayo matapos kung sasabihin ko lahat. Naaalala ko dati, Papa Dudut, noong unang araw na naging kami ay halos hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita dahil sa kabiglaan at kaba. Nakaupo kami noon sa upuang kawayan sa likuran ng kanilang bahay. Walang nagsasalita pero alam kong nakatingin ito sa akin kahit ako ay nakatanaw sa kawalan. Parang nakikita ko nga ang ngiti niya kapag nakatalikod ako. Medyo may distansya sa pagitan naming dalawa. Ewan ko ba, noong magkaibigan kami ay halos maging magkakulay na ang aming mga siko dahil laging magkadikit. Pero ngayong kaming dalawa na ay parang may kuryente na kapag nagdadampi ang aming mga balat ay naaalala ko pa noon. Nang hindi niya mahintay na magsalita ako ay agad nitong hinila ang aking mukha at saka hinalikan. Gulat na gulat ako noon. Hindi ko alam ang gagawin. Ito ang aking unang halik sa buong buhay ko. Alam kong ganun din siya dahil ramdam ko na hindi niya alam ang susunod na gagawin after ng halik na yon. Parang ang nagpapaligsahan sa panginginig ang aming mga labi habang magkadikit. Hindi alam ang susunod na gagawin. Ibubukas ba namin ang bahagyang mga bibig at ano ang susunod? Masyado pa ata talaga kaming bata sa halik na yon. Basta ang alam ko ay halos 1 minutong magkadampi ang mga labi namin at walang gumagalaw. Hanggang sa bigla na lamang itong natawa habang magkadampi ang aming mga labi. Marahil ay natawa siya sa biglang paghalik sa akin o natawa siya dahil para kaming mga tanga na magkadikit ng matagal ang aming mga labi. Humiwalay ito at doon ay tinuloy ang pagtawa. Sumabay na rin ako. Nawala ang tensyon sa pagitan namin. Nagkatingin ng kaming pareho, mata sa mata. Sabay kaming ngumiti at parang nababasa namin ang nilalaman ng utak ng bawat isa. Ganon nga siguro ata talaga kapag nagmamahalan kayo. Kahit walang salita, magkakaintindihan kayo dahil nauunawaan ng puso ang hindi mailabas ng mga salita. Masaya. Masaya ang magmahal. Sana ganito na lang kami lagi sa araw-araw. Sana nagmamahalang kami lagi-lagi. At dahil nga sa napasarap na ang kwento ko ay naligaw tuloy kami ng daanan ni May. Natatawa na lang kaming pareho. Humingi na lamang ako ng sorry kasi matagal-tagal na rin namang hindi ako nakakapunta sa aming baryo. Matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Liza. Kaya siguro naging mapurol ang utak ko sa direksyon papunta sa kanila. Naiintindihan naman yun ni May, kaya naman nagtungo kami sa pinakamalapit na store para doon magpalamig muna dahil umaangat na ng todo ang araw. Napagod din kami ng bahagya sa paglalakad. Nauuhaw na kaming pareho. Kailangan ng malamigan ang aming mga lalamunan ng malamig na soft drinks. Naupo kami sa bangko sa harapan ng tindahan. May lilom naman ito dahil sa sako ng bigas kaya hindi kami naaarawan. Pabababain muna namin ng konti ang araw. Baka sakali para hindi naman kaming masyadong mapagod sa paglalakad. Saka muli kong inalala ang direksyon na pupuntahan namin. Basta ang ginawa ko lang ay inalala ko ang lugar na lagi naming nilalakaran ni Liza. Papunta sa kanila. Habang binabalikan ko yon ay naalala ko na kung paano ang pagpunta sa kanila. Alam nyo kuya, kanina habang naglalakad kayo, nung nakita ko kayo iniisip ko parehas din kitang naliligaw. Tsaka hindi ka taga dito. Pananamit mo pa lang, alam kong taga Maynila ka rin katulad ko. Pero nung sinabi mong taga dito kayo nabigla talaga ako. Taga dito naman ako talaga. Pero bakit kayo umalis? Kailangan eh. Kahit na andito ang love of your life? Ang great love ko? Oo. Nakayanan niyo yun? I mean, ang hirap kayang malayo sa taong nakasanayan mo ng makasama araw-araw.
Yung taong alam mong hindi ka mabubuhay ng masaya kapag hindi mo siya kasama. Yan yung nasa isip ko nun, pero kailangan kong gawin para sa future namin. Hindi niyo ba nakikita na aasenso kayo rito? Hindi. Ikaw, nakikita mo bang aasenso ka kung nakatira ka sa maliit naming baryo? To be honest, hindi nga po. Ako rin. Kaya kailangan ko umalis. Bakit po hindi sumama si Liza? Hindi niya kaya. Bakit naman po? Mahabang kwento Marami pa naman tong soft drinks ko. Tsaka masyado pa pong mainit kung maglalakad tayo ngayon. Dito muna po tayo. Gusto kong marinig kung bakit hindi niyo siya nakasama papuntang Maynila. Kasi mahina lagi ang loob niya. Hindi niyo ba napalakas yung loob niya? Hindi Lagi siyang takot. Kahit po makakasama naman niya kayo? Kahit makasama pa niya ako. Malaki ang takot niya sa Maynila. Para sa kanya isang malaking gubat yun. Na totoo naman po, di ba? Kahit naman gubat ang Maynila, kasama naman niya ako. Walang mananakit sa kanya. Yun naman pala Bakit hindi niyo siya napilit? Hindi Hanggang sa dulo, hindi. Paano niyo po napagpatuloy yung relasyon niyo kung sobrang magkalayo na kayo? Kinailangan kong pumunta ng Maynila para doon magkolehiyo. Mataas ang pangarap ng aking ina para sa akin. Gusto niyang malayo ako sa aming baryo dahil ang sabi niya, kung dito lamang ako ay walang mangyayari sa buhay ko. Magtitiis ako sa konting kanin, konting ulam, konting ginhawa. Totoo naman yon kaya agad ako napapayag na magpunta ng Maynila. Kahit ang kapalit nito ay iwanan ko si Liza sa aming probinsya. Siyempre hindi naman ako kaagad umuo sa alok ng nanay ko. Pero kapag naiisip ko na sa pagtanda namin ni Liza, baka hindi ko maibigay ang buhay na maginhawa at masaya para sa kanya kung dito lamang kaming pareho. Dapat may isa sa aming maglalakas ng loob na kalabanin ng tadhana para manalo ng magandang buhay. At ako yon. Alam kong ako yon. Nung sinabi ko ang plano kong ito kay Liza ay natahimik siya. Hindi kumontra pero hindi rin sumang-ayon. Hindi ko siya mabasa noon at hindi ko alam kung ano ang totoong reaksyon niya sa pag-alis ko at kung sakaling papayagan ba niya ako. Siguro magta-30 minuto itong natahimik nang ibog ako sa kanya ang balita ko. Nang hindi ako makatiis ay kinausap ko ito. Tinanong ko siya kung ayaw ba niya akong magpunta ng Maynila. Umiling ito. Tinanong ko siyang muli at ayos lang ba kung pupunta ako ng Maynila. Umiling din ito. Mas lalo tuloy naging malabo. Pinilit ko siyang iharap sa akin at doon ay umamin na siya sa akin. Ayon sa kanya ay ayaw niyang pumunta ako ng Maynila pero hindi niya ako pipigilan kung sakaling eto na ang desisyon ko. Hindi ayaw sa kanya na malayo sa akin. Pero kung eto ang sa tingin ko ay ang tamang gawin, ay susubukan niyang suportahan ako. Hindi ko alam ang sasabihin noon at inaasahan kong pipigilan niya ako pero hindi niya ginawa. Sinabi lang nito ang kanyang saloobin na hindi siya masayang pupunta ako ng Maynila at malalayo sa kanya. Pero papayagan niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang sa magandang buhay na ibibigay ng lungsod sa akin. Niyakap ko ito at sabay kaming nag-iyakan. Habang yakap ko siya ay parang ayoko nang umalis sa aming lugar. Pero sa tuwing maiisip ko naman na hindi ko mapapaganda ang buhay ni Liza at magiging pamilya namin ay biglang lalakas ang loob ko para ituloy ang aking plano. Nangako ako sa kanya na maghahanap ako ng trabaho doon habang nag-aaral para kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko na siya doon pero umiling siya. Umiling ng paulit-ulit. Nagtataka ako. Ang sabi niya ayaw niya sa Maynila. Takot siya sa gubat ng lungsod. Ayaw niyang mapasali dito. Kinumbinsi ko siyang hindi ganun doon. Pinalakas ko ang loob niya pero walang nagawa
ang mga salita ko. Kahit kailan daw ay hindi siya tatapak doon. Basta ipangako ko lang daw sa kanya na kapag maayos na ang buhay ko roon, kapag nakuha ko na ang pangarap ko ay babalikan ko siya. Ang sabi ko nga ay hindi ko naman siya iiwanan talaga. Bakit ko siya babalikan? Kailangan ko lang malayo ng konting panahon, pero hindi ibig sabihin na iiwanan ko siya. Kami pa rin. Sinabi ko sa kanya ang plano ko na kapag maayos na ako roon ay sisimulan ko na ring ayusin ang buhay niya rito. Magsasama kami, magpapakasal, magkakaanak at magkakaroon ng maganda at maginhawang buhay dahil sigurado ako kapag natupad ko na ang pangarap ko sa Maynila, matutupad ko na rin ang pangako kong gawing maayos ang buhay ni Liza. Buti hindi po kayo nagkaroon ng problema nung nagkalayo na kayo. Problema? Ang dami. Lumala nung nagkalayo kami. Pero naayos niyo po? May mga pagkakataon na hindi. May mga pagkakataon na oo. Alin dun yung mas nangibabaw? Yung pagkakataon na hindi o yung pagkakataon na oo? Ikaw, ano sa tingin mo? Pagkakataon na oo. Mali. Pagkakataon na hindi. Sobrang bigat na po ba ng mga nangyari sa inyo habang magkalayo kayo? Oo eh. Lalo na nung nagsimula na akong mag-aral tapos sinabayan ko pa ng pagtatrabaho dun sa kantinang universidad namin. Hindi niya po naintindihan yon? Hindi ko naman siya masisisi kung hindi kasi halos wala na akong oras sa kanya. Ni tawagan o i-text, hindi ko na magawa. Masyado ako nabigla sa mga bagong responsibilidad ko sa buhay. Kaya ganun, hindi ko na siya nasingit sa schedule ko. Pero sana naintindihan niya na ginagawa niyo lang yun para sa future niyo, di ba? Kahit kung ako rin naman nang nasa sitwasyon niya, hindi ko rin maiintindihan yun. Nangako ako na makakapagbigay ako ng oras sa kanya. Tapos sa huli, hindi ko naman nagawa. Kasi hindi niyo naman alam kung ano yung hirap na haharapin niyo sa Maynila, di ba? Oo, pero sana di na lang ako nangako kung ganun. Pero hindi ba dapat may panghawakan siya para ipagpatuloy niyo yung relasyon niyo? Kaya dapat lang na mangako kayo. Ayoko nangangako kung hindi ko matutupad. Masakit yun sa pagkalalaki ko. At mas masakit yun para kay Liza. Ano pong ginawa niyo? Sinubukan kong magbigay ng oras sa kanya. Nagawa niyo naman po. Hindi eh. Ano po nangyari? Nakahanap siya ng iba. At dahil nga halos nawala na kami ng komunikasyon, ay kumonekta na ito sa iba. Nabalitaan ko na lang isang araw na nakipagtanan nito sa dati naming kaklase noong high school na si Cesar. Si Cesar na bata pa lamang kami ay pinagpipilitan na ang sarili niya kay Liza pero hindi siya pinapansin. Ayaw ni Liza sa kanya dahil bata pa lang ay barumbado na ito. Kaya nagtataka ako kung bakit sa isang iglap ay pumatol ito dito habang kami pa. Sinubukan ko siyang tawagan at itanong kung bakit niya ito nagawa pero ayaw ako nitong kausapin. Durog na durog ako noon. Hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho ko at sa pag-aaral. Buong buo akong nilamon ng sakit na ginawa ni Liza sa akin. Hindi ko alam kung saan magsisimulang kumuha ng mga sagot sa mga tanong sa utak ko. Ayaw niya akong kausapin. Galit ba ito sa akin? Ganon na ba ang galit nito sa akin kaya nagawa niya akong ipagpalit sa iba habang kami pa? Ano ba ang pwede kong gawin para mabawi siya? Mababawi ko pa ba siya? Mahal pa ba niya ako? Kasi ako mahal ko pa rin siya. Pero kung mahal niya ako, bakit nasa piling na siya ng iba? Kung mahal niya ako, hindi ba dapat ay sa akin siya? Umuwi ako ng probinsya at binaliwala ko ang pag-aaral at trabaho ko. Alam kong kailangan kong gawin ito para maging malinaw ang lahat sa utak ko. Kailangan kong makausap si Liza. Ipaliwanag niya sa akin kung ano ang dahilan niya para gawin ito. Makikinig ako. Maniniwala ako sa mga sasabihin niya kasi kahit ganito na ang nangyayari sa amin ay mahal na mahal ko pa rin siya.
at hindi yon mababago kahit ano ang ginawa niya. Dumiretso ako sa bahay ni Cesar kung saan sila nakatira. Walang nakakaalam sa biglang pagdating ko. Kaya nagulat si Liza nang makita niya akong nasa bakuran ng bahay ni Cesar. Gulat na alam kong may halong pangungulila sa akin. Ramdam kong nangungulila siya sa akin. Nakita ko yon sa mga mata niya. Naramdaman ko yon kahit na hindi niya sabihin dahil nakikita ng puso ko ang hindi nakikita ng mga mata ko. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ng paliwanag. Paliwanag saan? Sa hindi mo pagpaparamdam? Alam mong busy ako sa pag-aaral at trabaho. Ni wala na akong oras para sa sarili ko. E di sana sinabi mo yun sa akin. Hindi yung isang araw wala ka nalang biglang paramdam. Julio, naghihintay ako sa'yo. Naghihintay ako kahit isang text mo lang para malaman ko naman kung ano ba tayo. May aasahan pa ba ako sa'yo? Babalik ka pa ba dito? Bumalik na ako. Huli na. Kasi may iba ka na? Si Cesar? Oo. Mahal mo ba siya? Umalis ka na. Mahal mo ba siya? Marami pa akong gagawin, umalis ka na. Umalik ka na sa Maynila. Doon ka nababagay, hindi dito. Wala kang magiging buhay dito. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba siya? Mahalaga siya sa akin kasi binibigyan niya ako ng oras. Mahalaga siya sa akin kasi hindi siya nangangako kung alam niyang alanganin siya. Pero mahal mo ba siya? Importante ba yon? Basta ang alam ko, hindi mo siya katulad. Oo, di ko siya katulad kasi ako may pangarap. Siya wala. Masakit kang magsalita porkit nakatikim ka lang na magandang buhay sa Maynila. Sinasabi ko lang ang totoo. Di ka ba nakatiis? Di ka man lang nakapaghintay? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko ah. Bakit di mo makita yun? Ang nakita ko lang sa nangyayari, napabayaan mo ko. Yun lang ang nakita ko. Hindi ka tumupad sa mga pangako mo kahit nasa malayo ka. Ipaparamdam mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Na mahalaga pa rin ako. Na tayo pa rin. Lahat yun nawala. Hindi ka nagparamdam. Wala akong alam kung ano nang nangyayari sa'yo kaya nung dumating si Cesar… Kaya mo siya pinatulan? Kasi wala ako? Kasi siya yung nandyan. Siya yung gumagawa ng mga bagay na nakalimutan mo nang gawin para sa akin. Hindi yun sapat na dahilan para itapon mo lang lahat ng meron sa atin. Sapat na yun para talikuran ko lahat. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko yun itatapon. Babawiin kita. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Ayoko na. Babawiin kita. Kay Cesar na ako. Babawiin kita. Umalis ka na. Mahal mo pa rin ba ako? Umalis ka na. Hindi ako sumuko. Babawiin ko siya, yon ang mga sumunod kong pangako. Alam kong marami akong pangakong hindi natupad pero sa pagkakataong ito, ang pagbawi sa kanya ang pangakong kailangan kong paghandaan at bigyan ng katuparan. Araw-araw akong bumabalik sa kanya para tanggapin niya ako. Araw-araw din niya akong tinatanggihan. Lahat ng balang meron ako, Papa Dudut, ay nilalatag ko na sa kanya para maniwala siya na gusto ko siyang bumalik sa buhay ko. Na sumuko siya at pinili ang iba ay handa akong tanggapin yon. Basta tatanggapin din niya pabalik sa buhay niya. Pero naging matigas siya. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ramdam kong ako ang mahal niya at hindi si Cesar. Kailangan ko lang mailabas yon sa bibig niya. Kailangan kong mapaamin na mahal niya ako para makuha kong muli siya sa buhay ko. Awang-awa noon ang nanay ko sa nakikita niya sa akin na pabalik-balik kina Liza. Pero ang sabi ko ay hindi ako titigil. Kasi pag mahal mo, ilalaban mo hanggat kaya mo, hindi ba? At kung sakaling hindi mo na kaya, ay gagawa ka ng paraan para makaya mo. Matapos ang isang buwang pabalik-balik sa bahay nila, ay natsyempohan ako ni Cesar. Noong mga nakaraang dalaw ko kasi noon kay Liza ay laging wala si Cesar. Laging nasa bukid. Wala itong alam na paulit-ulit kong binabalikan si Liza para bawiin kaya naman noong nadatnan niya ako,
na kinukulit ko si Liza ay namuo ang galit nito at inambahan ako ng isang malakas na suntok na nakapagpabagsak sa akin pero hindi ako sumuko. Hindi anumang suntok tadya ko sakal ang magpapahinto sa akin para sukuan ko ang pag-asang magbabalikan kami ni Liza. Tumayo ako noon para muling lumapit kay Liza pero bago ko pa magawa yon ay hinila na ako ni Cesar at itinulak papalayo kay Liza. Nagtaka akong lumapit pero mabilis si Cesar kaya naman pinaulanan ako nito ng maraming suntok at sipa. Pinapasuko na niya ako pero ayoko. Kahit na hinang-hina na ako ay sinubukan ko pa ring sabihin ang mga salitang mahal kita Liza. At bago ako nawala ng ulirat ay nakita ko ang pagtakbo ni Liza papalapit sa akin habang umiiyak. Naging madilim na ang mga sumunod na pangyayari. Pero naramdaman ko ang init ng bisig ni Liza. Alam kong niyakap niya ako. Alam ko na mahal pa rin niya ako. Hanggang ngayon kapag pinipikit ko ang aking mga mata, kahit gaano pa ito katagal nangyari, masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Hanggang ngayon ay alam ko kung saan ako nagkagalos. Nagkapasa at namaga sa mga paulit-ulit na suntok at sipa ni Cesar sa akin. Hanggang ngayon, kapag binabalikan ko ang pangyayaring yon, ay may gumuguhit na sakit sa puso ko. After ba nun sumuko na po kayo? Hindi pa. Hindi pa? So ibig sabihin may time na sumuko rin kayo? Lahat naman ng mga tao kapag napagod ng sobra, susuko yan. Kahit gaano pa katatag yan. Kahit ayaw niya pang sumuko. Pag napagod na yan ng sobra-sobra, susuko rin yan. Kala ko ba hindi kayo susuko? Kailangan Pero sabi niyo bago kayo nawala ng ulirat nakita niyo pang tumakbo siya papalapit sa inyo. Tapos niyakap pa niya kayo. At kung tama ang naaalala ko, naramdaman ko rin na hinalikan niya ako sa noo. Pero hindi pa rin kayo ang pinili niya? Hindi pa. Hindi pa? So ibig sabihin… Ako pa rin ang pinili niya sa dulo. Ang akala ko po… Marami tayong akala na hanggang akala lang. Papatayin tayo niyan. Huwag puro akala. Papa Dudut, paulit-ulit akong bumalik kay Liza para bawiin siya. Para maintindihan niya na mahal ko siya at handa akong magsimulang muli ng panibagong buhay. Kasama siya. Pero bigo ako. Nakailang beses akong nakatikim ng masasakit na salita sa pamilya ni Cesar. At masasakit na suntok at tadyak mula kay Cesar at sa nakakatanda niyang kapatid. Dapat ba akong sumuko dahil dito? Hindi. Hindi ako sumuko. Andito na ako at marami na akong pinakawalan sa aking kamay. Ngayon pa ba talaga ako susuko? Hindi pwede. Hindi ako babalik ng Maynila hanggat hindi siya bumabalik sa aking piling. Gabi na ako laging umuuwi ng bahay at laging bigo. Laging pagod at laging masakit ang katawan. Ilang beses na akong nakagalitan ni nanay dahil sa ginawa ko hanggang isang araw ay napagod na lamang itong pagsabihan ako at hinayaan na lamang akong gawin kung anuman ang gusto kong gawin. Ang sabi niya ay magsasawa din naman daw ako. Pero doon siya nagkamali. Hindi ako magsasawang bawiin si Liza dahil alam kong kay Liza lamang ako masaya at magiging masaya. Kaya paulit-ulit kong gagawin ito kung kinakailangan makita lang niya ang kagustuhan kong bumalik siya sa buhay ko para makapagsimula na kami ng bago. Habang palubog na ang araw at habang nakasandal ako sa puno ng kay Mito sa kaharap ng bahay ni na Cesar, ay nakita kong dahan-dahang lumapit si Liza sa akin. Kanina ko pa siyang nakikita palingon-lingon. Alam kong siya lang ang tao sa bahay na yon. Alanganin pa siya sa paglapit sa akin, yung parang natatakot. Nag-aalangan at gustong umatras pero bago pa siya makaisip na bumalik na sa loob ng bahay ay hinila ko na siya at niyakap. Sa una ay nagtatangka siyang kumala sa pagkakayakap kong yon. Pero nang hinigpitan ko pa ay hindi na siya nagsalita pa
at yumakap sa akin pabalik. Nabuhayan ako ng loob at eto na ba ang pagbabalik loob niya sa akin. Akala ko di ka na lalabas. Akala ko ba sinukuan mo na ako? Julio, sorry sa nagawa ko ha. Sorry talaga. Gulong-gulo lang talaga ako. Hayaan mo na yun. Ayos lang ako. Ang importante, andito ka. Babalik ka na ba sa akin? Magiging maayos na ba tayo ulit? Julio, hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Hindi ba kaya ka nga lumapit sa akin ngayon kasi gusto mo nang bumalik sa akin? Di ganun kasimple yun eh. Hindi. Eh bakit ka nandito? Bakit sinuklian mo ang yakap ko? Bakit mo ako kinakausap ngayon? Julio, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Ako rin. Sobra-sobra kung alam mo lang. Kaya tara na. Umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa Maynila. Doon, magsisimula tayo ulit. Makinig ka muna sa akin. Kung ano man yung sasabihin mo, wala na akong pakialam. Basta ang importante, sasama ka sa akin at magsisimula tayong muli. Julio. Magmamahalan ulit tayo tulad ng dati. Nung andito pa ako. Maayos natin to, Liza. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko to para sa atin. Julio. Huwag mo nang kunin ang mga gamit mo. Ako na ang bahala sa mga gagamitin mo. Kailangan nating mahabol ang biyahe pa Maynila ngayon bago magdilim ng sobra. Tara na. Buntis ako, Julio. Ha? Buntis ako kay Cesar. 1 buwan na. Sigurado ka ba? Kaya hindi ko magawang lumapit sa'yo dahil alanganin ang sitwasyon ko. Alam ba ni Cesar to? Hindi niya pa alam pero ayaw kong sabihin sa kanya. Bakit? Kasi sasama na ako sa'yo. Pero paano ang anak nyo? Hindi ko rin alam. Pwede bang ikaw na magdesisyon para sa akin kasi gulong-gulo na ako. Mahal mo ba si Cesar? Hindi. Ako ang mahal mo. Sobra. Ikaw lang. Anak ko na yan. Ano? Aakuin ko na ang responsibilidad sa batang yan. Ako na ang bahala sa inyo. Magiging mag-ina ko kayo. Tatanggapin mo ako kahit ganito na ang kalagayan ko? Tatanggapin ko ang kalagayan mo dahil mahal kita at di na yun magbabago. Sigurado ka? Hindi madali ang sitwasyon natin. Magiging madali yan basta manatili ka lang sa piling ko. Huwag mo na akong iiwan at mahalin mo lang ako. Ako na ang bahala sa inyo. Salamat at nagbalik ka. Salamat at binawi mo ako. Araw-araw akong di susuko. Hanggat hindi ka nagbabalik sa akin, alam mo yan. Alam ko. Natakot lang ako na baka hindi mo na ako tanggapin pagkatapos nito. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo, tatanggapin ko. Ganun naman kapag nagmamahal ka, di ba? Tatanggapin mo ang lahat. Kahit mahirap? Kahit sobrang hirap pa. Mahal na mahal kita, Julio. Pero mas mahal kita, Liza. Sumama nga sa akin si Liza at aminado ako na kahit nasa piling ko na siya at nagkaroon na ako ng alinlangan, kaya ko bang tanggapin talaga ang kalagayan niya? Dahil kung magpapakatotoo ako ay hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang tanggapin ang kalagayan niya dahil sobrang sakit na makita ang sitwasyon niya. Na imbes na sarili kong punla ang nasa kanya, ay ibang tao ang nakauna sa kanya. Pumayag lang naman ako dahil gusto kong makasama siya. Mabawi siya dahil mahal ko siya kaya sabi ko bahala na kung ano man ang susunod na mangyayari. Dinarasal ko na lamang na sana ay maayos namin ito at matanggap ko kahit paunti-unti lang. Hindi naging madali ang pagtanggap dito, Papa Dudut. Nang nasa Maynila na kami ay naging madalas ang aming away dahil nga sa hindi ko mapitawan ang nakaraang kasalanan na nagawa ni Liza sa akin. Mula nang sumama ito kay Cesar hanggang sa magbunga ang ilang buwan nilang pagsasama. Araw-araw ko itong inuungkat sa kanya. Sinusumbat ko yun dahil nga sa nasasaktan ako.
Nung una ay panay pa rin ang suyo at sorry ni Liza sa akin. Pero nang tumagal, siguro ay napagod na rin siya sa palagiang pagsasabi ko sa kanya ng nagawa niyang kasalanan. Kaya naman sa tuwing lumalabas ang nakaraan sa usapan ay nagagalit na rin ito at mas lalong nagiging dahilan para magbangayang kaming lalo. Matagal bago kami kumalma at na-realize na walang kwenta ang pinag-aawayan namin. May isa sa amin na kusang lalapit para makipag-ayos para matigil na ang away at madalas ako yon. Kapag naiisip ko kasi na baka ang pag-aaway namin ito ang dahilan para iwan niya ako ulit, ay nakakaramdam ako muli ng takot. Kaya naman sa tuwing nagkakaroon kami ng ganitong alitan, lumalapit ako para humingi ng tawad sa kanya at ayusin agad-agad ang naging pagkakamali ko. Mas lalong hindi ako nakapag-focus noon sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Kaya naman nagkanda bagsak-bagsak ako. Natanggal din ako sa trabaho ko sa aming school canteen. Kaya naman napilitan ako maghanap ng iba pang trabaho sa labas ng aming eskwelahan para kahit papaano ay may pang-suporta ako kay Liza at sa magiging anak niya. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari dahil baka makarinig na naman ako sa kanila ng paninisi at pangungonsensya sa pinili kong direksyon. Alam ko namang hindi sila boto sa pagbabalikan namin ni Liza. Naiintindihan ko naman sila. Iniisip lang nila ang kalagayan ko pero nakikita ko namang sinusubukan nilang tanggapin na lamang ang nagawa kong desisyon. Basta para sa kanila ay maging masaya lamang ako. Ano man ang gawin ko, suportado nila ako. Kahit naman kasi tuloy-tuloy ang away namin ay alam kong ayaw ko siyang mawala sa akin. Alam kong mahal na mahal ko si Liza. Kaya hindi ko kayang masira ulit kami. Pinaghirapan ko siyang ilaban. Pinaghirapan ko siyang bawiin. Sa tingin niyo ay isusuko ko na lang siya ng ganon-ganon? Kahit mahirap ay sinubukan kong ialis sa utak ko ang nakaraan ni Liza. Kahit sa totoo lang ay bawat minuto. Sa tuwing nakikita ko siya at ang tiyan niya ay naaalala ko ang lahat-lahat. Masakit ito sa akin. Lalo na sa pagkalalaki ko. Kailan ko nga kaya totoong mapapatawad at matatanggap ang nagawa ni Liza na kasalanan sa akin? Tuloy-tuloy kami sa paglalakad ni May at medyo may kalayuan pa ang lalakarin namin papunta kay Impong Inocencio. At syempre, ako naman kay Liza. Long cut na kasi ang dinadaan na namin para hindi na kami maligaw dahil nakailang beses akong nagtangkang dumaan sa shortcut para madali ang lakad namin pero sa huli ay nawawala kami. Kaya naman si May na rin ang nagsuggest na mag-longkat na lang daw kami dahil doon ay dumoble nga ang pagod ko. Naramdaman ko ang pananakit ng aking mga paa at tuhod. Natatawa na lang ako at hindi naman ako ganito dati. Hindi naman ako madaling mapagod. Eto na siguro ang epekto ng edad ko na lagpas 30 na. Pinakiusapan ko si May na kung pwedeng maupo muna kami kahit na sa gilid ng kalsada para ipahinga ko ang aking mga paa. Pumayag naman ito, Papa Dudut. Nakakita kami ng dalawang malaking batong buhay sa bandang kaliwa ng kalsada. Doon kami naupo habang hinihilot ko ang aking paa. Teka lang kuya, hindi ba pareho kayong nasa Maynila ni Liza? So bakit mo siya dadalawin dito? Medyo naguguluhan ako sa part na yan, kuya. Hindi pa kasi tapos ang kwento ko, May. May pahabol pa. Ah, kaya pala. Kasi akala ko happy ending na kayo sa Maynila kasi malayo na kayo sa mga nakaraan nyo. Diba, bagong pagsisimula nyo na ulit yon? Fresh start, ika nga. Yun ang akala namin. Akala? Yun ang akala namin na kapag pumunta kami ng Maynila, makakalimot kaming pareho sa nakaraan ni Liza. Pero hindi. Parang mas lumala pa. Lumala? Oo. Para kaming sinundan pa rin ang nakaraan ni Liza sa Maynila. At mas lalong tumapang ang nakaraan na yon para talunin kaming pareho ni Liza.
Saka ko lang naisip na wala pala sa lugar ang paglimot sa nakaraan. Nasa tao yun. Kasi kahit magpakalayo-layo ka pa, kung di ka pa talaga handang kalimutan ang nakaraan mo, hindi mo talaga magagawa yun. Hindi niyo pa talaga nakalimutan ang nagawa ni Liza, no? Paano na po ang relasyon yung dalawa niyan? Sa una talaga naging mahirap kasi fresh pa yung mga nangyari eh. Tapos everyday, may reminder sa'yo sa nagawa niyang kasalanan. Yung pagbubuntis niya. Habang lumalaki yung batang nasa tiyan niya, mas lalo akong nababaon sa nakaraan ni Liza. Mas lalong di ako makamove on sa nagawa niya. Kaya naisip ko, ang hirap pala ng sitwasyon ko. Paano na lang kung lumabas na yung bata? Makakaya ko kaya na akuin to at tawaging anak ko kung hindi ko naman talaga to tanggap? Happy ending pa rin po ba tong relasyon ninyo? Tingnan natin. Tara na, lumakad na tayo para mas maaga tayong makarating sa mga pupuntahan natin. Pero ikukwento niyo pa rin yung sa inyo ni Liza, ha? Ikikwento ko hanggang dulo. Tara na. Nang mag-aanim na buwan na ang dinadala ni Liza, kinausap ko ito. Ang sabi niya ay mas maganda raw siguro na sa probinsya namin siya manganak. Kinontra ko naman yon. Paanong mas magandang manganak doon andito lahat ng magagaling na doktor para mag-asikaso sa kanya. Pero buo na raw ang desisyon niya. Mas gusto raw niyang manganak sa baryo. Hindi ako naniwala agad sa kanya na yon ang dahilan kung bakit gusto niyang manganak doon. Naalala ko naman bigla si Cesar. Galit na galit ako noon habang sinasabi sa kanya na baka nga si Cesar ang dahilan kaya gusto niyang doon manganak. Napailing na lamang ito. Alam ko ang iling na yon. Pagod nang magsalita. Pagod na siyang mag-explain pa. Iniwan ako nito at nagtungo sa aming kwarto para umiwas muna sa akin. Pero hindi ko siya tinantanan. Sinundan ko ito para siguraduhin at kumpirmahin kung si Cesar nga ba ang dahilan kung bakit ito uuwi ng probinsya. Naging mainit ang usapan namin ni Liza. Basta ang naaalala ko ay kung ano-anong mga masasakit na salita ang lumabas noon sa bibig ko. Nakita ko siyang umiiyak at pilit na ine-explain ang side niya na hindi ko naman pinakikinggan dahil para sa akin, mas importante na maipamukha ko sa kanya ang nagawa niyang pagkakamali sa akin. Ito na ata ang pinakamahaba at pinakamalalang naging away naming dalawa. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang katotohanan. Ano na? Aamin ka ba? Sabihin mo na yung totoo. Please, Julio, ayoko makipag-away sa'yo. Hindi ako titigil makipag-away sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Si Cesar ang dahilan kung bakit ka uuwi, di ba? Kaya dun mo balak manganak, di ba? Hindi. Paulit-ulit kong sasabihin hindi. Imposible. Huwag kang magtanong kung hindi ka rin maniniwala, pwede ba? Kasi nakakapagod ng sumagot sa mga tanong mo eh. Tapos hindi mo rin naman tatanggapin. Kasi sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang ayaw tumanggap ng katotohanan. Anong katotohanan? Na hanggang ngayon hindi mo matanggap ang nakaraan ko. Hindi mo matanggap ang naging kasalanan ko. Kala mo ganun kadali? Eh di sana sinabi mo na agad sa akin na una pa lang hindi mo na kayang tanggapin yun. Para hindi na tayo umabot sa ganito. Julio, sirang-sira na tayo. Walang-wala na tong relasyon na to. Hindi tayo ganito dati. Hindi talaga. Kasi ikaw yung sumira. Ikaw yung hindi nakapaghintay. Hanggang kailan ba ako hihingi ng tawad doon? Hanggang kailan mo ako paparusahan sa nakaraan ko? Hanggat hindi ko pa natatanggap. Kailan mo ba totoong matatanggap ang lahat ng to? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung dapat ko pa bang ituloy itong relasyon na to. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit ko gustong umuwi ng probinsya para dun manganak? Dahil sobrang stress na ako sa'yo. Ayoko may mangyaring hindi maganda sa anak ko dahil sa sobrang stress na dulot mo. Anak natin! Anak natin? Anak ko lang to. Dahil kung gusto mo talagang akuin ng batang to,
Tatanggapin mo ang lahat ng nakaraan ko at patatawarin mo ako ng totoo. Sorry. Sorry ulit? Tapos bukas away na naman. Tapos after ng away, sorry ulit. Di ka ba napapagod? Hindi mo kasi maintindihan ang sitwasyon ko. Hindi madali ang kalimutan ng nakaraan mo. At sa tingin mo madali para sa akin ang sitwasyon ko? Na araw-araw mong pinapamukha sa akin ang pagkakamali ko? Kaya nga sorry na di ba? Sana huling sorry na yan, Julio. Sana totoong sorry na yan. Sorry. Sorry sa lahat. Kahit magkaayos tayo ngayon, di ibig sabihin na hindi ko itutuloy ang panganganak ko sa probinsya. Sa makalawa uuwi na ako ron at wala ka nang magagawa. Tinuloy nga ni Liza ang pag-uwi sa probinsya, Papa Dudut. Wala akong nagawa. Kesa makipaghiwalay itong muli sa akin ay pumayag na lamang ako na umuwi siya sa amin. Tinawagan ko ang pamilya niya at sinamama para maasikaso si Liza sa pag-uwi niya. Habang hinihintay namin ang bus ay niyakap ko ng mahigpit si Liza. Dito ko talaga naramdaman na ready na akong bitawan ang nakaraan niya. Para totoong makapagsimula na kami ng bago. Hindi ko yun sinabi sa kanya at gagawin ko na lamang. Magtitiwala ako muli sa kanya. Kahit mahirap, kakalimutan ko na ang nakaraan. Habang wala siya ay aasikasuhin ko ang sarili ko para pag bumalik na siya kasama ang magiging anak namin ay ready na kami sa bagong buhay. Pero hindi pala mangyayari yon. Sa pagbalik ni Liza sa probinsya ay ang mitya ng pagbabalik nito kay Cesar. Nabalitaan ko na lamang ito sa aking ina dahil ayaw na akong harapin pa at kausapin ni Liza. Isang buwan bago ito manganak ay bumalik ito kay Cesar. Nanlulumo ako habang sinasabi sa akin ni nanay ang detalye ng pagbabalik niya kay Cesar. Gusto kong bumalik sa probinsya para muling bawiin si Liza. Pero pinigilan na ako ng nanay ko. Naggalit na siya sa akin. Huwag ko na raw gagawin yon at nagawa ko ng minsan, huwag ko na raw ulitin pa. Tanggapin ko na lang daw ang katotohanan na tapos na ang kwento namin ni Liza. Iyak ako ng iyak noon habang sinasabi sa akin ni nanay yon. Iyak ako ng iyak habang pilit na sinisisi ang sarili ko dahil siguro kung totoong napatawad at natanggap ko si Liza, hindi kami aabot sa ganito. Siguro ngayon ay kasama ko pa rin siya at hindi na siya babalik pa kay Cesar. Ininda ko ang sakit na yon, Papa Dudut. Pinigilan kong huwag magparamdam kay Liza kahit mahirap. Kahit gusto kong kumuha ng kasagutan sa kanya. Ang dami-dami kong tanong sa utak ko noon. Bakit kailangan niyang bumalik kay Cesar? Mahal na ba niya si Cesar? Hindi ba ako ang mahal niya? Sabi niya ako ang mahal niya bago siya sumakay ng bus. Pinaramdam niya sa akin sa huling pagkikita namin na mahal niya ako at babalik siya, pero bakit hindi yun nangyari? Bakit sa iba siya bumalik? Yun ba ang pagmamahal na sinasabi niya sa akin? Kung sakali bang sinabi ko na sa kanya bago siya sumampa ng bus na ready na akong magsimula muli at tanggap ko na, ay hindi ba siya babalik kay Cesar? Mali ko ba yon na hindi ko sinabi yon sa kanya? Yun ang mga tanong na paulit-ulit na umiistorbo sa aking utak. At alam kong hindi yan mawawala hanggat hindi ko nakakausap ng maayos si Liza. Pero hindi na nga kami talaga nakapag-usap pa. Ayaw na rin niya akong harapin pa. At hindi ko rin alam kung kakayanin ko pang harapin siya after ng mga nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling magkaharap kami. Babawiin ko ba siyang pilit o magagalit ako sa kanya? O baka naman totoong napatawad ko na siya kapag nagkita ulit kami? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari kung sakaling magkita kami muli. Pero ang tanging alam ko lang ay kailangan ko nang ipagpatuloy ang buhay ko nang wala siya. Mahirap at masakit. Pero wala na akong ibang pwedeng gawin kundi yun lamang.
At ginawa ko nga ito. Sa loob yon ng maraming taon pero kahit na sa pagpapalit ng taon ay hindi pa rin siya napapalitan sa puso ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, mahal niyo pa rin po siya? Oo, Kahit po hindi kayo ang pinili? kahit hindi ako ang pinili. Bakit hindi niyo siya nakalimutan? Kasi siguro siya talaga yung one great love ko na kahit lumipas pa ang panahon, siya pa rin yung pipiliin ko. Alam niyo, naku-curious po talaga ako sa kanya. Parang gusto ko po siyang makilala eh. Gusto ko malaman kung bakit ganun katindi yung pagmamahal niyo sa kanya. Gusto mo bang sumama? Sumama po papunta kay Liza? Kung may oras ka, papakilala kita sa kanya. Sure po kayo? Hindi po ba ako makakaistorbo? Kasi di ba, ngayon niyo lang siya ulit makikita? Ayos lang yun sa kanya. Gusto nga niya yun kasi may dadalaw sa kanya na ibang tao. Pero teka, ayos lang po ba na dalawin niyo siya? Hindi po ba magagalit yung asawa niya na si Cesar? Wala na sila. Matagal na. Talaga? Hindi rin pala sila nagkatuluyan. So ibig sabihin po ba nun, kayo ang nagkatuluyan? Hindi rin. Ha? Bakit niyo po siya dadalawin? Mas lalo lang ho kayo mahihirapan yan eh. Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, matagal ko nang binitawan ang galit ko sa kanya. Pero kung meron man akong hindi mabitawan dito sa puso ko, yun yung pag-ibig ko sa kanya. Hanggang ngayon, siya ang pinili ng puso kong mahalin sa araw-araw. Ang swerte naman po niya. Sana lahat nabiyayaan ng taong mamahalin at pipiliin ka araw-araw. Maswerte ako dahil hinayaan niya akong mahalin ko siya kahit sa maiksing panahon lang. Sa mga sinabi niyo, mas lalo tuloy ako na-excite na makilala siya. May oras pa naman tayo. Madaliin na lang natin kasi mahirap abutan ng dilim sa sementeryo. Sementeryo? Oo, Bakit po doon? doon na siya nakatira. Ilang taon na. Hindi ko po maintindihan. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Matagal nang wala sa mundong to si Liza. Namatay si Liza 2 buwan matapos itong manganak. Nagkaroon ito ng komplikasyon at sa huli ay bumigay na rin ang katawan niya. Nabalitaan ko rin na ang komplikasyong inabot ni Liza ay dahil sa dalas ng pambubugbog sa kanya ni Cesar bago ito manganak. Tulad ko, hindi rin matanggap ni Cesar na iniwan siya ni Liza at bumalik sa akin habang pinagbubuntis nito ang anak nila. Hindi rin ito matanggap na kaya lang ito bumalik sa kanya ay dahil natakot itong mag-isa. Hindi rin niya matanggap na kahit na bumalik si Liza sa kanya ay ako pa rin ang mahal niya. Na kaya lang bumalik si Liza sa kanya dahil naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon. Dahil pakiramdam niya ay wala na siyang ibang malalapitan dahil pakiramdam niya ay tinalikuran ko na siya. At tanging si Cesar na lamang ang pwedeng tumanggap sa kanya. Nalaman ko yan lahat sa mismong nanay ni Liza nang makausap ko ito sa unang araw ng burol niya. Sobrang sakit sa ganitong paraan ko malalaman ang totoong dahilan kung bakit siya bumalik kay Cesar. Nakulong po si Cesar matapos mapag-alaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Liza. At 1 buwan matapos mamatay si Liza ay sumunod na rin ang kanyang baby. Mukhang kinailangan niya ng kasama sa langit o naisip niyang walang ibang pwedeng magmahal at mag-alaga sa bata kundi siya. Kaya kinuha na niya. Sobrang hirap tanggapin ang nangyaring ito kay Liza. Natanggap ko na nga ang katotohanan na magkasama na sila ni Cesar pero yung pagkamatay niya, parang hindi ko kaya. Oo, hindi ko kaya. Dahil hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko sa pagkawala ni Liza na hindi ko man lang siya nakita o nakausap. Habang buhay ko na sigurong nanamnamin ang huling araw na nakita ko siya bago siya sumakay ng bus pauwi ng probinsya noon.
Suot-suot niya ang bulaklaking bestida na binili ko pa para sa kanya para hindi mahirapan ang sinapupunan niya. Hindi ko makakalimutan ang ngiti niya habang kumakaway sa akin sa loob ng bus bago ito tuluyang mawala. Yun na lamang ang alaalang meron sa akin sa kanya sa huli naming pagkikita. Masakit man pero hindi ko yun pwedeng madagdagan pa. Hanggang doon na lamang. Nang makarating kami ni May sa sementeryo ay biglang sumikip ang dibdib ko. Kinailangan akong alalayan ni May para makalakad ng maayos. Ito ang unang beses na makikita ko siya sa kanyang puntod at mukhang hindi ko yon napaghandaan ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ko nang pinatong sa ibabaw ng kanyang nicho ang dala kong hopya at rosas. Hindi ako makapagsalita noon. Nakatayo lang sa aking gilid si May at nagmamasid. Umusal ako ng isang dasal kasabay ng huli kong pamamaalam sa kanya. Oo, umuwi ako sa amin para magpaalam na ng tuluyan sa kanya. Mahaba-haba ring panahon ang hinawakan ko. Ang panahong hindi ko siya binitawan kahit alam kong wala na siya at sobrang bigat noon sa akin. Siguro dahil hindi ko patanggap na wala na siya at natapos na lamang kaming bigla. Pero ngayon, ang kailangan ko na lang sigurong gawin para gumaan ang dinadala ko ay ang tuluyan ng magpaalam sa kanya kahit na hindi ko na siya nasisilayan pa. Kaya ako umuwi ngayon, kaya ako nakaharap sa kanyang puntod dahil yon ang dapat kong gawin. Alam kong dapat ginawa ko na yon dati pa. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob para gawin yon dahil ang pinakamahirap na gawin ay ang magpaalam ng tuluyan sa taong ayaw mong mawala sa iyo. Pero kung ito ang realidad na kailangan kong harapin, kailangan ko na itong gawin. Mga kabarangay, siya si Liza, ang aking one great love. Siya ang dahilan kung bakit hirap akong tanggapin ang salitang paalam dahil hindi ako handang magpaalam sa pag-ibig na matagal kong hinawakan. Mga kabarangay, siya po si Liza, ang babaeng pinili ko sa araw-araw at ang babaeng pipiliin ko kahit na hindi nasisikat pa ang aking araw. Pipiliin ka araw-araw. Mamahalin ka araw-araw. Mga salitang alam kong handa mong sabihin sa isang taong nagpapatibok ng puso mo. Nahanap mo na ba ang ganong klase ng tao sa buhay mo? Yung kahit na anong mangyari, siya pa rin ang pipiliin mo. Mahirap man yan o punong-puno ng problema ay siya pa rin talaga ang ituturo ng iyong mga kamay dahil alam mong siya yon. Siya yung karapat dapat mong piliin sa mundong punong-puno ng maraming options. Pipiliin mo siya araw-araw. Kahit iwan ka pa. Kahit iba pa ang pinili niya ay pipiliin mo siya hindi dahil yon ang dikta ng karamihan kundi dahil yon ang dikta ng puso mong nagmamahal sa kanya. Pipiliin mo siya araw-araw kahit masakit na. Kahit alam mong hindi mo na kaya kasi gano'n naman kapag nagmamahal ka. Kahit sinasaktan ka na niya, siya pa rin ang pipiliin mo, hindi ba? Hindi ito tama pero ito yung nararamdaman mo, hindi ba? At walang masama kung ganito ang nararamdaman mo dahil tao ka. Nabigyan ka ng emosyon para maramdaman ang pagmamahal dahil sa pagmamahal, hindi lang laging masaya ang aasahan mo. Makakaramdam ka rin ng sakit kasi parte ito. Ikaw kabarangay, sino ang pinili mong mahalin sa araw-araw? Ang inyong kapuso at kabarangay, Julio. Forever